Sa isang mapayapang lungsod, biglang nagpakita ang isang napakalaking pulang puwersa ng enerhiya, na kilala bilang paradox zone. Isang lalaki ang sumubok na lapitan ito, ngunit tila huli na nang magpakita ang isang halimaw mula sa paradox zone. Hindi nag-atubiling magbagong anyo ang binata at sumugod upang harapin ito. Sa isang iglap, nawasak ang halimaw. Ang lahat ng ito ay naipost online at nakatanggap ng matinding pakikipag-ugnayan, na ikinatuwa ng bida. Nang sandaling iyon, pumasok ang kanyang nakababatang kapatid na babae at ginulo ang kanyang mga iniisip, hinayla siya upang simulan ang isang bagong araw. Sa ibang lugar sa isang dalampasigan, isang uri ng baraha ang napadpad sa pampang at kinuha ng isang babae. Lumabas na hindi pa katagalan, natuklasan ng mga tao ang isang transcendent na elemento na mas fundamental kaysa sa mga atomo sa materya. Isang bagay na maaaring lumikha ng mga emosyon, kakayahan, alaala, at iba pang komplikadong bagay na tinatawag na loika. Dahil dito, unti-unting nagsimulang maganap ang mga labanan para sa kaligtasan ng mga mundo. Sa kanilang lungsod, napapalibutan ng isang proteksyon na harang, nagpakita ang isang spatial portal at may isang bagay na bumagsak mula rito. Sa sandaling iyon, sa sambahayan ng Surugi, ang kanyang pamilya ay nag-aalmusal at masayang nagkukwentuhan nang dumating ang isang bagong abiso tungkol sa isang paradox level 3.7 na malapit nang magpakita. Hindi masyadong pinansin ng ama at kapatid na babae ng bida dahil isa lamang itong mababang antas ng paradox. Tanging si Yushi lamang ang nag-aalala at nagtago sa ilalim ng mesa. Sa ibang lugar, ang mga babae ay nakikipaglaban sa mga halimaw na lumalabas mula sa paradox zone. Dahil sa kanilang mahusay na paggamit ng loika at kombinasyon, ang halimaw ay madaling naharap at naibalik sa orihinal nitong anyo. Sa bahay, gusto nang bumalik ni Yushi sa kanyang silid upang matulog, ngunit kinaladkad siya ng kanyang kapatid upang pumunta sa lungsod upang pumili ng regalo sa kaarawan para sa kanilang ama. Upang maiwasan ang pagkilala ng mga tao, kinailangan ni Yushi na magbalat kayo ng palihim. Sa sandaling iyon sa kalye, nagkaroon ng kaguluhan dahil nagpakita ang isang mamahaling kotse. Nagpakilala ang mga babae na nakauniporme bilang mga miyembro ng soccer club, at tila nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan nila at ng may-ari ng kotse. Ngunit dahil sa Artikulo 6 ng Batas ng World Self-Defense Alliance, kinailangang sumunod ng babae na si Yukari sa butler papasok sa mamahaling kotse at umalis, naiwan ang kanyang mga kaibigan. Hindi masyadong pinansin ni Yushi at nagpatuloy sa paglalakad kasama ang kanyang kapatid na babae. Sa ibang lugar, hinikayat ni Direktor Hana si Yukari na siya ay isang potensyal na logic A-list, isa sa milyon. Nasasabik ang ibang mga logicist na makakita ng isang bagong dating at patuloy na ipinaliwanag ni Hana ang loika kay Yukari, isang bagay na nagpapakita sa panahon ng pagdadalaga at nawawala sa pagtanda. Pagkatapos, isa pang taong nagngangalang Nemesis ang nagpakita sa silid, ang goddess ng tipan ni Hana, isang bagay na magkakaroon din si Yukari kapag siya ay naging miyembro ng Alka Security Bureau. Pagkatapos ay may isa pang abiso tungkol sa pagtuklas ng isang paradox level 7.2, na mas mataas kaysa sa nauna. Sa panig na ito, ang magkapatid na surugi sa shopping center ay nakatanggap din ng bagong abiso. Lahat ay tumakbo palabas ng sentro sa takot at sinabihan din ni Yushi ang kanyang kapatid na tumakbo palabas habang siya ang magsisilbing decoy upang akitin ang halimaw palayo. Mabilis niyang nakuha ang atensyon ng halimaw at tinulungan ng isang babae na umakyat ng mas mataas. Tila hinarap din ng mga logicist ang halimaw na ito at bagamat natalo nila ito at pinilit ang halimaw na bumalik sa tunay nitong anyo, hindi sinasadyang pinatakas nila ito. Inutusan ng direktor ang mga babae na isara muna ang gate ng paradox zone at hanapin ang halimaw mamaya. Tumakbo palabas ng shopping center si Yushi nang makitang ligtas ang kanyang kapatid, kaya agad siyang pumunta sa ibang lugar para salubungin ang babaeng nagligtas sa kanya. Nagpakilala ang babae bilang si Tina at pumunta rito para maging diyosa ng tipan dahil isa siyang lohista na nangangalaga sa kapayapaan ng mundong ito. Kinuha ni Tina ang logic card na nawala ni Yushi noon, at nais niyang ipagpatuloy niya ang kanyang misyon. Doon din, dumating ang kanyang ama at kapatid na babae para makipag-ugnayan muli kay Yushi. Nang marinig ang mga salita ni Tina, agad na ayaw ni Shuri na makipaglaban si Yushi. Gusto niyang ipagpatuloy nito ang pamumuhay bilang isang ordinaryong tao at hindi na masangkot pa sa gulo.
Sa sandaling iyon, muling nagpakita ang paradox zone at ang halimaw na iyon. Nang walang karagdagang salita, agad na sumama si Yushi kay Tina. Sa daan, ikinwento ni Tina 2 taon na ang nakalilipas sa Hong Kong kung saan hindi pinansin ni Yushi ang payo ng kanyang amo at nagmadaling protektahan ang lahat, kahit na nangangahulugan ito ng pagsasakripisyo ng kanyang sarili, kaya naman pinili niya ito. Medyo naantig si Yushi nang marinig ito, mabilis na muling isinuot ang kanyang lograph at nakipagtipan kay Tina. Sa oras na ito, ang paradox zone ay nasa kaguluhan. Ang mga babaeng logic A-list ay nahihirapan habang naabot nila ang kanilang mga limitasyon, habang ang halimaw ay hindi nagpapakita ng anumang senyales ng pagkapagod. Sa sandaling iyon, nagpakita si Yushi dala ang kanyang kagamitang logic A-list, gamit ang kanyang kalasag upang ipagtanggol ang sarili laban sa pag-atake ng halimaw at sinabihan ang lahat na gumanti sa pagkakataong ito. Habang ang lahat ay nakatayong natigilan, ginamit ni Yushi ang kanyang loika upang salakayin at pahinain ang halimaw. Pagkatapos ay sinamantala ng mga babae ang pagkakataon upang sumugod at harapin ang halimaw. Matapos malutas ang lahat, bumalik si Yushi sa kanyang orihinal na anyo. Nagulat ang mga babae nang makita ito, mas nagulat pa na ang kanyang diyosa ng tipan ay si Tina. Sa wakas, ang halimaw ay naharap at ang mga nasugatan ay maingat na ginamo. Ang mga babaeng logic A-list ay nakikipag-usap kay Tina, karamihan sa kanila ay nagulat na si Tina ay pumili ng isang lalaki habang ang ilan ay hindi gusto sa kanya. Hindi masyadong nakipag-usap si Yushi sa kanila at umuwi na. Sa pagkakataong ito, nagpakita ang luxury car at butler sa kanyang pintuan. Ayaw pa rin ni Shuri na sumugal ang kanyang kapatid, ngunit pagkatapos makinig sa panghihikayat ni Yushi, sa wakas ay sumuko na siya. Matapos magpaalam sa kanyang ama at kapatid na babae, pumayag si Yushi na sumakay sa kotse kasama ang mayordomo. Sa ibang lugar, isang lalaki ang labis na nagulat na si Tina ang pumili kay Yushi. Ngunit kasabay nito, malaki ang kanyang pag-asa para sa kanyang kinabukasan. Sa Alka, salamat kay Hana, nalaman ng lahat ang insidente 2 taon na ang nakalilipas sa Hong Kong. Si Yushi ay isa sa iilang aktibong logic A-list na gumamit ng ipinagbabawal na overtrans. Habang hindi pa lubos na naiintindihan ng lahat ang hayagang pag-uusap, biglang pumasok si Yushi dala ang kanyang malita. Magiging bagong miyembro siya ng Alka at magpapakilala na sana ang pinuno ng koponan na si Temaki at ang lahat ng putulin siya ni Yushi, sinabing gusto muna niyang magpahinga, na siyang ikinainis niya. Pagpasok pa lang ni Yushi sa silid, nakita na niya si Tina na naroon na. Lumalabas na para palakasin ang ugnayan sa pagitan nila, ang mga may tipan ay dapat na mamuhay ng magkasama. Sa ibang lugar, isa pang lalaking logic A-list ang nakatanggap din ng balita tungkol kay Yushi, at tila ngumiti ito. Sa oras na ito, sa isang panaginip, ipinahayag ni Tina ang kanyang pagnanais na makipagtipan kay Yushi. Nang magdikit na ang kanilang mga labi, biglang nagising si Yushi. Ngumiti si Tina sa tuwa, ipinaliwanag na kapag gumawa sila ng kasunduan, nangangahulugan ito ng pagbabahagi ng loika sa isa't isa. Kaya, kung kasama siya sa mga panaginip ni Tina, kasama rin siya sa mga panaginip ni Yushi. Sa ibang lugar, dinala ni Tina si Yushi upang makipagkita sa pinuno ng Alka na nagngangalang Jonard. Pagbalik, ituturing pa ring bagong miyembro si Yushi at kailangang lumahok sa isang pagsubok sa kakayahan. Pagkalipas ng 2 araw, habang nag-uusap, nagpakita din ang binata na blonde mula kanina, nagpakilala bilang si Arnold, isa ring logic A-list. Gumamit ang taong ito ng loika upang balaan si Yushi na haharap siya sa kamalasan sa araw ng pagsusulit na may 100% probabilidad. Hindi lubos na naintindihan ni Yushi, ngunit sa isang kisap mata, dumating ang araw ng pagsusulit. Bukod kay Yushi, kinailangan ding pumunta ang iba pang mga babae para sa layunin ng pagbabalik-aral. Ang pagsusulit ay may 500 tanong, at kung sino ang may pinakamababang score ay kailangang magluto para sa koponan. Mabilis na binasa ni Nemesis ang mga tanong para sa lahat, at maliban sa babaeng blonde, lahat ay sumagot ng tama. Ang babae, si Yokari, ay nagsalita rin tungkol sa pinagmulan ng mga halimaw batay sa kanyang natutunan. At ipinaliwanag ng mga Diyos ng tipan na ang pagbubukas or pagsasara ng mga gate ay nangangailangan ng mga gate card upang maiwasan ang pagbabalik ng mga halimaw. Nagpatuloy ang mga tanong hanggang hapon at lumabas ang mga resulta ng pagsusulit.
Si Yushi at ang pinuno ng koponan na si Temaki ay nakakuha ng perpektong score habang ang babaeng blonde ang may pinakamababang score. Pagkatapos ng pagsusulit, lahat ay pumunta sa cafeteria at nasiyahan sa napakalaking hamburger na ginawa ng babaeng blonde na may pinakamababang score. Masarap ang lahat maliban sa sarsa. Kumain si Yushi ng sarsa at kinailangan pang pumunta sa banyo. Kaya, ito ang kasawiang binanggit ni Arnold. Doon din, tinawagan ni Shuri ang kanyang kapatid, sinabi sa kanya na biglang nagdala ang kanilang ama ng isang kakaibang babae sa bahay, at tila mayroon silang isang uri ng maling akala. Pagkatapos ng tawag, inakala ng mga babae na may kasintahan si Yushi, at lahat ay masayang nag-usap. Si Temaki lamang ang tila nagalit pa rin sa kanya tungkol sa isang bagay. Ipinaliwanag ni Yukari na ito ay dahil sa kanyang walang galang na pag-uugali kahapon. Agad na humingi ng tawad si Yushi at tinanong ang mga pangalan ng lahat, at nalaman na ang blonde na babae ay pinangalan ng Chloe kasama ang diyosa ng tipan na Valkyrie. Ang maikli at medyo kayumanggi na babae ay pinangalan ng Ashana kasama ang diyosa ng tipan na Artemis, at ang diyosa ng tipan ni Temaki ay ang Venus. Pagkatapos ay ipinakilala ni Temaki ang kanyang trance time bilang 200 oras. Dahil isa siyang logic A-list mula noong edad 13, hindi rin pinansin ni Yushi ang bagay na ito. Kinuha niya ang kanyang lograph upang suriin at nakita ang numerong ipinapakita ay 2066 na oras. Ipinaliwanag ni Tina na dahil sa espesyal na konstitusyon ni Yushi, ang kanyang limitasyon sa trance ay kayang gumaling ng napakabilis. Naalala rin ni Yushi na noon ay kaya niyang mabawi ang trance sa loob lamang ng 5 minutong pahinga at hinangaan ng lahat ang kanyang talento. Pagkatapos ay nagtanong si Yushi tungkol sa lalaking logicist na nagngangalang Arnold, ngunit bamantong hininga lamang ang lahat. Sa ibang bahagi ng punong himpilan, tinawagan ni Yushi ang kanyang dating kaibigan upang sabihin sa kanya ang tungkol sa muling paghahanap ng kanyang logic card at pagbabalik sa trabaho. Tumawag siya upang tanungin ang kanyang kaibigan tungkol sa impormasyon tungkol kay Arnold, ngunit wala rin silang alam tungkol sa taong ito, at ang mga tao rito ay hindi masyadong nag-uusap tungkol sa kanya. Si Arnold ay nasa punong himpilan din sa oras na ito, at tila iginagalang siya ng lahat. Pumunta si Arnold sa hole na may hawak na halimaw mula noon upang palayain ito. Ang koponan ngayon ay nasa isang sesyon ng pagsasanay kasama ang halimaw na iyon sa ilalim ng pagmamasid ng lahat mula sa labas. Ipinaliwanag ni Hana na ito ay isang virtual reality space na nangongolekta ng impormasyon mula sa mga halimaw, at ginagamit ang mga ito para sa mga mock battle. Magsasanay ang mga logicist gamit ito, at ang mga tactical na datos mula sa kanilang mga lograph ay kakalkulahin ng mga kawani ng control room. Pipiliin ng mga logicist ang pinaka-epektibong paraan ng pag-atake upang talunin ang mga dayuhang halimaw. Sa oras na ito, pumasok din si Arnold sa control room upang obserbahan ang pagsasanay. Sa simulation room, itinutok ni Mona ang kanyang baril sa halimaw, at sumugod din si Chloe gamit ang kanyang espada, ngunit mabilis siyang natamba. Nang tila madurog na siya, nagpakita si Yushi dala ang kanyang kalasag upang protektahan si Chloe. Sa control room, natukoy ang posisyon ng bawat isa, si Chloe bilang center forward, si Mona bilang side back, si Temaki bilang center back, si Yushi bilang keeper. Nagsulat si Yukari ng mga tala habang tinatanong si Hana tungkol sa konsepto ng overt. Ipinaliwanag ni Arnold sa kanyang ngalan na ito ay isang ipinagbabawal na pamamaraan dahil ang lahat ng nabubuhay na nilalang ay may 1,000 logic card. Ang bawat panig ay nagbabahagi ng kalahati ng kanilang loika sa trance. Kaya ang overt ang huling pag-atake gamit ang lahat ng loika mula sa magkabilang panig. Gayunpaman, pagkatapos gamitin ito, pareho silang magdurusa sa hindi mabilang na paradox sickness, at ang kanilang mga personalidad ay masisira. Sa kasalukuyan, ang lahat ay kontrolado ng lograph, at nang walang pahintulot ng direktor, wala nang sino man ang maaaring magsagawa ng overtrance. Sa larangan ng labanan, gustong umatake ni Chloe, ngunit gusto ni Yushi na gawin ito ni Mona. Mabilis na ginamit ni Mona ang kanyang loika upang sugurin ang halimaw at tapusin ito. Sa buod, ang mental at pisikal na konsumo ng lakas ay kalahati lamang kumpara dati dahil sa impluensya ng loika ni Yushi. Kakalabas lang ng lahat ng tao sa training room nang makita nila si Arnold. Lumabas na natapos na niya ang lahat, kaya hindi na niya kailangang magsanay kasama nila.
Gustong malaman ni Yushi ang tungkol sa kanyang Diyos ng tipan at posisyon sa labanan. Ngunit sa sandaling ito, isang mababang antas ng paradox ang nagpakita. Inutusan ni Hana si Yushi na umalis dahil naubos na ng iba ang kanilang kawalan ng ulirat. Hindi maintindihan ni Yushi kung bakit hindi nila itinalaga ang misyong ito kay Arnold, ngunit tila walang sumagot sa tanong na ito. Habang papunta sa Paradox Zone, pansamantalang isinantabi ni Yushi ang bagay na ito upang makipagtipan kay Tina. Nakarating sila sa isang maliit na nursery kung saan ang halimaw ay humihingi ng candy sa mga bata at mabilis itong hinarap ni Yushi ng madali. Sa control room, tahimik na pinagmasdan ng lahat si Yushi, hindi alam na nasa basement si Arnold at gustong palayain ang halimaw mula sa hole nito. Muling nagpakita si Yushi upang tanungin kung ano ang layunin ng taong ito. Pagkatapos ay tumakbo si Tina upang ipaliwanag na si Arnold ay isang logic A-list ngunit hindi pa nakikipagtipan. Sa nakalipas na 2 araw, sinubukan niyang lumapit sa halimaw na iyon para lang subukang makipagtipan dito. Hindi binanggit ng lahat si Arnold dahil naaawa sila sa kanya. Nawalan ng sasabihin si Yushi at mabilis na umalis upang salubungin sina Jonard at Temaki. Tinawagan sila ni Jonard upang ibalita na si Yushi ang gagawing pinuno ng koponan. Naguguluhan si Temaki at tinanong si Yushi kung bakit hindi niya agad nahuli ang halimaw, dahil ang kanilang layunin ay iligtas ang taong na transjack. Hindi siya kumbinsido sa kahilingan ni Jonard, ngunit ang mga utos ay utos, kaya mabilis siyang umalis sa command room. Nakahiga si Yushi sa kama habang inaalala ang nangyari, medyo nakokonsensya sa loob. Nang makita siyang nagpapagulong-gulong, umupo si Tina upang makipag-usap sa kanya. Sa panig na ito, nalungkot si Temaki sa nangyari, at gusto ni Venus na lumapit upang aliwin siya ngunit tila hindi alam ang gagawin. Kinabukasan sa dining room, mabilis na umalis si Temaki sa mesa sa harap ng lahat at umalis, na nag-iwan ng tensyonadong kapaligiran sa silid. Ginamit ni Arnold ang kanyang kakayahan upang ibunyag sa kanila na ang posibilidad na hindi isusuko ni Temaki ang kanyang pangarap ay 70%. Gusto pang malaman ni Yushi ang higit pa, ngunit sinabi lang ni Arnold sa kanya na dapat siyang magtanong sa pinuno ng koponan. Kaya, mabilis na pumunta si Yushi sa silid ni Hana upang magtanong tungkol sa sitwasyon, dahil gusto niyang malaman ang higit pa tungkol kay Temaki. Ayon kay Hana, si Temaki ay lumahok sa isang programa sa paghahanap ng kakayahan noong siya ay nasa junior high school at lumipat sa naan ng mag-isa. Ang kanyang pangarap ay maging isang doktor na dalubhasa sa paggamot ng mga taong may paradox sickness. Ngunit nang magising ang kanyang mga kakayahan sa Loika at mailipat siya sa Alka, sinubukan pa rin ni Temaki na tuparin ang kanyang pangarap at naging pinakabatang pinuno ng koponan ng Alka. Ang pagkarinig nito ay lalong nagparamdam kay Yushi ng pagkakasala, na para bang isa siyang makasalanan. Ngunit patuloy na itinuturo ni Nemesis at Hana ang mga kapintasan ni Temaki. Masyado niyang pinahahalagahan ang mga panlabas na anyo at ang isyu kung tatapusin ba niya ang mga halimaw or hindi. Sa oras na ito, may isa pang abiso tungkol sa 2 bagong halimaw sa katimugang bahagi ng distrito ng Naan, ang Paradox Level 4 at Level 4.2. Pareho nilang isinantabi ang bagay na ito upang maisakatuparan ang misyon. Mabilis na nag-trance ang mga babae, at si Temaki ay nababagabag pa rin, tila tinututulan ang mga kahilingan ni Yushi, ngunit nanatili lamang itong tahimik. Sa command room, pinagmasdan ni Arnold at Hana ang sitwasyon. Inilagay ni Hana sina Yushi at Temaki sa iisang koponan upang harapin ang halimaw. Sa amusement park, ang lalaking halimaw ay mayabang nang sumugod sina Chloe at Mona para umatake at ang babaeng halimaw ay hinarap nina Yushi at Temaki. Ang 2 halimaw sa pagkakataong ito ay isang succubus at isang incubus, na ilang beses nang nagpakita noon ngunit matalinong nagtago, kaya napakahirap silang matagpuan. Sa oras na ito, iniulat ng mga kawani ng control room na tumataas ang antas ng paradox ng parehong halimaw. Tila, sila ang tipo na sumisipsip ng Loika mula sa kanilang paligid. Mabilis na inutusan ni Hana ang lahat na mag-ingat na huwag masipsip ang lahat ng kanilang Loika. Mabilis na isinagawa ng 2 magkaibang koponan ang kanilang mga misyon. Sa panig ng incubus, ipinagtanggol ni Yushi si Temaki, habang sa panig ng succubus, si Mona ang nagbigay ng suporta sa likuran ni Chloe. Sa puntong ito, natama na si Chloe at nasipsip na hanggang sa kanyang limitasyon, na nagbigay sa halimaw ng pagkakataong sumugod sa kanya.
Nang tila matatalo na sila, dumating si Mona at ginamit ang kanyang sandata para tapusin ang halimaw. Nagtagumpay ang plano ng pain ng dalawa at hindi nagulat si Arnold. Naramdaman lamang niya na ang pagpapares kay Temaki kay Yushi ay tila hindi makatwiran dahil pareho silang hindi malakas sa pag-atake. Sa panig ng succubus, inutusan ni Hana si Temaki na umatake habang inaalalayan siya ni Yushi. Tila ayaw pumaslang ni Temaki, ngunit mabilis na naglabas si Venus ng sandata na gustong umatake. Dahil mabilis na tumataas ang antas ng paradox, tila hindi niya kayang labanan ang utos. Patuloy na ginamit ni Yushi ang kanyang kalasag upang dumpensa, ngunit nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, mabilis niyang binago ang estratehiya, sumugod upang umatake gamit ang kanyang kalasag, ngunit ang atake ay hindi sapat ang lakas upang tapusin ang halimaw. Ikinagalit nito ang halimaw, at mabilis itong tumakas at nagtago sa kanyang posisyon at nawala na nila ito sa kanilang pagsubaybay. Pagbalik sa punong himpilan ng Alka, pinagalitan si Temaki dahil sa pagsuway sa mga utos. Gusto sanang magsalita ni Yushi para sa kanya, ngunit sinunod pa rin ni Hana ang mga patakaran. Pagbalik sa kanyang silid, nakaramdam pa rin ng galit si Yushi para kay Temaki, at ibinahagi ni Tina ang kanyang nararamdaman. Nang gabing iyon, malungkot na pinanood ni Venus ang pagkalungkot ni Temaki na parang gustong sumuko. Sa pagkakataong ito, muling nagpakita ang halimaw sa lungsod. Sa kasalukuyan, sina Chloe at Mona ay parehong naabot na ang kanilang limitasyon at hindi na maaaring umatake. Kaya, kinailangan ni Hana na personal na makipaglaban kasama si Yushi na nagbibigay ng suporta. Pagdating sa estratehikong lokasyon, mabilis na ginamit ni Hana ang pamamaraan ng pagsira upang harapin ang halimaw, nais itong mabilis na lipulin. Ginamit ni Yushi ang kanyang kalasag upang protektahan ang mga nahuli, pati na rin upang protektahan si Hana kung kinakailangan. Sa silid ni Temaki, nalulungkot siya nang makatanggap siya ng isang agarang abiso sa emerhensya. Gusto nang isuko ni Temaki ang misyon, ngunit hinailan ni Venus ang kanyang kamay, nais na sumama sa kanya. Sa panig na ito, nakita ni Yushi si Hana na patuloy na gumagamit ng logic drive upang sirain ang paligid at nais niya itong pigilan, ngunit ipinaalala ni Hana na sundin ang mga utos ng direktor. Ang mga sugatan ay nakakalat sa kalsada at gusto sana silang gamutin ni Temaki, ngunit ipinaalala ni Venus sa kanya ang kanilang misyon. Pansamantala lamang may iwan ni Temaki ang mga sugatan at tumakbo patungo sa kinaroroonan ng halimaw. Sa pagkakataong ito, gumamit ang halimaw ng isang bagong pamamaraan gamit ang kapangyarihan ng kadiliman upang sumugod kay Temaki sa malayo. Ngunit sa pagkakataong ito, gumamit siya ng isang sandatang pang-atake upang protektahan ang lahat. Inutusan ni Hana si Temaki na mabilis na tapusin ang halimaw na ito at pinayuhan din siya ni Venus na harapin ito. Si Yushi lamang ang nagpayo sa kanya na muling pag-isipan ito at matapos ang ilang sandali na pag-isipan ang kanyang mga iniisip, nagpa siya si Temaki na piliin ang pareho at ginamit ang love dance attack upang talunin ito. Matapos maayos ang lahat, kinausap ni Hana si Yushi, na ipinapahayag na hindi niya hinihiling kay Yushi na tanggapin ang malupit na pamamaraang ito. Ngunit lahat sila ay may iisang misyon na dapat gawin at mabilis na natapos ang lahat doon. Kinabukasan sa hapagkainan, lahat ay nag-aalala tungkol kay Temaki, natatakot na hindi siya darating. Ngunit sa sandaling ito, bumaba rin si Temaki, humingi ng tawad sa lahat para sa kanyang mga ginawa sa mga nakaraang araw. Nang marinig ito, mabilis na lumapit si Chloe sa kanya at, kasama si Mona, ay tiniyak sa kanya na ibabalik sa normal ang kapaligiran. Sumingit din si Arnold ng ilang mga random na salita upang makatulong na pasiglahin ang mood sa silid. Pagkatapos ay lumapit si Temaki kay Yushi, nagpapasalamat sa kanya sa pagpapahinto sa kanya noong araw na iyon at ipinahayag na mas magtitiwala siya dito sa hinaharap. Masaya rin si Yushi sa lahat at bagamat magkakaiba ang kanilang mga pananaw, pareho ang kanilang layunin para sa kapayapaan sa mundo. Sa mapayapang silid na ito, dumating ang isang emergency notification tungkol sa isang bagong halimaw na nagpakita, sa pagkakataong ito ay isang mataas na antas ng paradox na umaabot sa 9.8. Ngunit habang inihahanda nila ang kanilang porma sayon sa pag-atake, nawala ang notification at ang pagpoposisyon sa panganib na parang hindi ito kailanman umiral, na nag-iwan sa lahat ng nalilito. Ginamit ni Arnold ang kanyang kakayahan upang mahinuha na ang pagsira sa succubus na iyon ay ikinagalit ng mga Diyos ng demonyo.
Narinig ito ni Temaki at naramdaman na kasalanan niya ito. Habang ang lahat ay nag-iisip pa rin, si Tina lamang ang tila nakaramdam ng isang bagay at tumakbo palabas sa takot, nakasalubong ang isang taong may hawak na isang babae. Si Lucio ito, na nagpaliwanag na gusto lang niyang subukan ang pakiramdam ng kawalan ng ulirat minsan. Tinanong ni Tina ang tungkol sa kanyang layunin at sinabi lang ni Lucio na dahil wala ng lugar para sa kanya doon, pumunta siya rito. Nag-alala si Tina tungkol sa kinabukasan ng mundong ito. Lumipat ang eksena sa isang stadium kung saan nagpakita ang isang higanteng halimaw, at agad na sumugod ang isang Logic A-list upang harapin ito. Ang patuloy na pag-atake ay nag-iwan sa halimaw na hindi makareact bago pa man siya harapin. Nasaksihan ng babaeng si Chloe ang lahat ng ito, sinasamba ang Logic A-list at gustong makipagkaibigan dito, at pinapangalagaan din ang pangarap na maging isang Logic A-list tulad nila at kailangang maging pinakamagaling. Pagbalik sa kasalukuyan, si Chloe ay tumatakbo sa kalsada ng madaling araw. Pagdating sa isang lugar na ganap na natatakpan, naroon si Hana kasama ang iba pang mga miyembro, na nagpapaalala kay Chloe na huwag tumakbo sa mga ganoong lugar. Kahapon, pagkatapos lumikha ng isang malaking paradox zone, mabilis na nawala ang halimaw. Agad na itinuring ito ni Chloe bilang kanyang bagong kalaban. Pagbalik sa dining room ng team, tiningnan ni Chloe at ng lahat ang plato ng dried fish sandwiches na ginawa ni Tina at nawalan ng imak. Pinaalalahanan ni Temaki si Chloe na huwag laging gawin ang mga bagay sa sarili niyang paraan at hayaang mapag-alitan ng investigation team ang buong team. Ngunit hindi ito gaanong binigyang pansin ni Chloe. Pinag-usapan nila ni Temaki kung sino ang makakagawa ng Paradox Level 9.8 ng ganoon. Sa pagkakataong ito, nagpakita ang isang babae na nagngangalang Claudine, na nagpapaalala kay Chloe na huwag mahuli sa pagsasanay. Pumunta si Chloe sa staff office at hiniram ang kanilang computer para imbestigahan ang insidente noong araw na iyon. Dahil sa kakayahan ng computer, mabilis na natagpuan ni Chloe ang pagkakakilanlan ng biktima noong araw na iyon. Nagbisikleta siya ng parang kidlat para hanapin ang taong iyon. Sa control room, pinag-uusapan din ng lahat ang babae na nakatagpo ng 9.8 na halimaw. Nang sandaling iyon, nakita rin nila si Chloe na papalapit sa biktima. Dahil sa gabay ni Chloe, inilarawan ng isa pang babae ang tao, isang binata na may magulo na berde na buhok na karga ang biktima sa kanyang mga bisig. Bigla, may isa pang notification na lumabas tungkol sa isang bagong paradox zone na nagpapakita na may level 4.0. Dahil madali lang, itinalaga ni Hana si Chloe sa misyong ito. Papunta na ang lahat doon nang makatanggap sila ng mga notification tungkol sa dalawang bagong halimaw na may level 2.66 at level 2. Dahil nagtipon ang lahat sa iisang lugar, inutusan ni Yushi si Chloe na magkita sa lugar na Area 7. Ngunit hindi sinunod ni Chloe ang kanyang mga utos, gusto niyang harapin muna ang level 4 na halimaw sa Area 12. Narinig ni Valkyrie ang utos at umalis ng sasakyan para sumama kay Chloe. Mabilis na nagkita ang dalawa at nag-transform sa pamamagitan ng trance para tumungo sa Area 12. Sa panig na ito, mabilis na nagsagawa ng trance si Mona at ang lahat kasama ang kanilang mga Diyos ng tipan at lumabas ng sasakyan para isagawa ang misyon. Paulit-ulit na hiniling ni Hana kay Chloe na makipagkita sa grupo ni Yushi para suportahan ang misyon, ngunit walang natanggap na tugon. Labis na magulo ang panig na iyon, at natamon at nasugatan pa si Yushi. Lumipas ang oras at ilang sandali pa nang makabalik na sina Chloe at Valkyrie sa headquarters at nakatagpo si Temaki, na naghihintay. Galit na pinagalitan ni Temaki si Chloe dahil sa palaging ginagawa ang mga bagay sa sarili niyang paraan at hindi pinapansin ang mga nakapaligid sa kanya, paulit-ulit na hindi pagsunod sa mga utos. Naisip ni Chloe na mas mabilis ang paghihiwalay para lumaban. At bukod pa rito, kapag nakaharap ang isang kaaway, dapat kang umatake kaagad. Mula noon, nagkaroon ng alitan sa pagitan ng dalawa. Sa panig na ito, iniulat ni Hana ang sitwasyon kay Jonard. Bahagyang nasugatan lamang si Yushi, kaya pagkatapos ng paggamot, maaari pa rin siyang magpatuloy sa pagkumpleto ng trance. Tila lubos na pinahahalagahan ni Jonard si Yushi, kaya hinihiling sa lahat na tretuhin siya ng maingat. Sa panig na ito, si Chloe ay nababagabag pa rin sa pananalita ni Temaki. Nanatiling tahimik lamang si Valkyrie at sa tabi ng kama ng ospital, kakagising lang ni Yushi nang pumasok si Temaki, humihingi ng paumanhin para kay Chloe.
Bago pa sila makapagsalita pa, sa sandaling ito, may isa pang abiso tungkol sa humigit kumulang 70 halimaw na umaatake. Nang walang natanggap na mga tagubilin, umalis na si Chloe sa silid kasama si Valkyrie. Napakaapura ng sitwasyon kaya kinailangan ni Arnold na magmakaawa sa isang mahinang halimaw na makipagtipan sa kanya upang tulungan itong harapin, ngunit ang resulta ay hindi pa rin. Sa panig na ito, gusto ni Chloe na sumakay sa kotse at umalis kaagad, ngunit hiniling ni Temaki at Hana na maghintay sila hanggang sa makapag-trance sila bago mag-deploy. Doon, mabilis na tumungo ang mga nakatalaga sa lokasyon sa mga halimaw. Sa tea room, tanging panalangin lamang ang nagawa ni Artemis para sa kaligtasan ng lahat. Sa loob ng kotse, mabilis na nakipagtipan si Yushi kay Tina at sumugod. Hindi pa rin makaalis sina Temaki at Chloe at tanging ang nakikita lang nila ay si Yushi na nakikipaglaban sa mga halimaw mula sa malayo. Mayroon pa silang dalaw-amo hanggang 25 minuto bago sila makabawi sa kanilang trance. Pagkatapos ay pinaandar na ang kotse, at sina Chloe at Temaki ay nagtatampo pa rin sa isa't isa. Tanging ang kanilang dalawang Diyos ng tipan ang may gusto na mabilis silang magsalita ng kanilang mga saloobin. Patuloy na pinagalitan ni Temaki si Chloe, at matagal na nagtalo ang dalawa. Lumihis ang kotse ng koponan mula sa Pormasayon, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na nagsalita si Hana. Sa loob ng kotse, nakikipagtalo pa rin si Chloe kay Temaki, naniniwalang ang pangkat ng investigasyon ay hindi kasing maaasahan niya. Ikinwento ni Temaki ang insidente kung saan hindi sinunod ni Chloe ang plano at naging sanhi ng pinsala kay Yushi. Naniniwala pa rin si Chloe na hindi niya maaaring ipagkatiwala ang lahat sa iba, na hindi siya isang makina na marunong lamang sumunod sa mga utos. Sa panig na ito, si Yushi ay nakikipaglaban pa rin sa mga halimaw ng mag-isa, na naging sanhi ng labis na pagbaba ng kanyang lakas. Sa panig na ito, kahit na sila ay nag-trance na, sina Chloe at Temaki ay nagtatalo pa rin. Naniniwala si Temaki na sila ay isang koponan at kailangang magtulungan, habang naniniwala si Chloe na ang pag-arte bilang isang grupo ay paraan lamang ng mga mahihinang tao na maglilinlang sa kanilang mga sarili. Walang karagdagang salita, sumugod si Chloe upang salakayin ang mga halimaw, ngunit pinigilan siya ni Temaki. Sa panig na ito, naabot na ni Yushi ang kanyang limitasyon. Ngunit dahil matagumpay ang paglikas sa lahat, sa wakas ay kumalma na siya at hindi na makatiis pa, naabot na ang kanyang limitasyon. Sa mapanganib na sandaling iyon, dumating si Temaki sa tamang oras at lumikha ng isang kalasag para sa lahat. Nais ni Yushi na umalis agad sila ni Tina, ngunit determinado si Temaki na protektahan silang dalawa. Habang mas naulipol ang mga halimaw na ito, mas tumataas ang antas ng ilan sa kanila. At wala ring sino man ang na-transjack, parang mga puppet. Gusto ni Chloe na tulungan si Temaki na harapin sila at sinabihan ni Temaki sina Yushi at Tina na umatras. Ginamit ni Chloe ang kanyang logic drive upang harapin silang lahat sa isang espada lamang. Sa puntong ito, iilan na lamang ang mga halimaw na natira, ngunit ang kanilang mga antas ay patuloy na tumataas sa nakababahalang antas. Tumigil ang magulong umiikot na wheel, at nagpakita ang isang halimaw na hugis joker na may mataas na antas. Agad na ginamit ni Temaki ang kanyang kapangyarihan upang panatilihin ito sa lugar. Naalala ni Chloe ang kanilang pagkakaibigan at agad na sumugod upang makipag-ugnayan sa kanya upang puksain ang halimaw na ito. Nakontrol na ang sitwasyon, kaya nakahinga ng maluwag ang lahat. Pagbalik sa kainan, masayang kumain ang lahat at muling nag-usap. Sa pagkakataong ito, humingi ng tawad si Tina kay Yushi para sa mahinang pagganap ng trance kanina, ngunit sinabi lamang ni Yushi na labis na nag-aalala ang lahat tungkol sa kanya. Nang marinig ito, nagpa siya si Tina na sabihin ang totoo na nakilala niya ang halimaw na si Lucio, na siya ring may level 9.8 mula noon. Dumating ang gabi sa lungsod, at lumipas ang oras ng mapayapa. Lumabas si Mona sa isang maliit na eskinita, binubuksan ang isang kahon para tingnan ang isang bagay, pagkatapos ay malungkot na isinara itong muli. Sa punong himpilan, nalaman na ng lahat ang tungkol sa pagkawala niya at ni Artemis. Dahil lampas na sa curfew, parehong nag-aalala sina Yukari at Yushi, ngunit tila sanay na sina Temaki at Chloe sa pagkawalang ito. Sa labas ng lungsod, tahimik na nakaupo si Mona sa sulok ng eskinita, pinapanood ang mga taong naglalakad. Dahan-daang lumapit si Artemis, pinayuhan siyang bumalik bago mag-alala ang lahat.
Sa loob ng punong himpilan, sinabi ni Temaki kay Yushi ang buong sitwasyon. Si Mona ay isang batang inabandona na iniwan sa isang kahon ng imbakan, pagkatapos ay dinala sa isang ampunan, ngunit hindi niya makasundo ang mga nakapaligid sa kanya. Patuloy na tumitingin at umaasa si Mona na may babalik sa kahon na iyon. Kaya madalas siyang nagsusulat ng mga liham at inilalagay ang mga ito doon, umaasa na balang araw ay matatanggap ng kanyang mga magulang ang mga liham at tatawagan siya pabalik. Kahit na naging isang logic A-list at sumama sa ALCA, madalas pa rin niya itong ginagawa. Sinubukan ng lahat na tulungan si Mona na mahanap ang kanyang mga kamag-anak, ngunit tila isa siyang taong ayaw ngumiti. Sa panig na ito, kinakausap ni Yushi ang kanyang ama tungkol sa kanyang narinig. Pinayuhan siya ng kanyang ama na gumamit ng love dish upang matuno ang nagyayelong puso. Kaya kinabukasan, isang red bean pumpkin dessert ang ginawa para kay Mona. Pagkatapos ay pumasok si Temaki sa kainan na galit na may hawak na pahayagan, na nagpapakita na ito ay isang pagkain na para sa mga magkasintahan. Hindi nakapagsalita si Yushi at tahimik na isinumpa ang kanyang ama habang tahimik na umalis si Mona sa hapagkainan. Nang oras na para magjogging, tumakbo si Yushi papunta sa lugar kung saan nagsasanay si Mona upang ipaliwanag sa kanya ang tungkol sa insidente kaninang umaga. May gusto rin sanang sabihin, ngunit hindi ito pinansin ni Mona at isinuot ang kanyang headphones at tumakbo palayo. Ngunit nang marinig niyang binanggit ni Yushi ang insidente 2 taon na ang nakalilipas sa Hong Kong, agad siyang tumakbo pabalik para tanungin ito tungkol sa pakiramdam ng pagsasagawa ng trance. Naalala ni Yushi na noong mga panahong iyon ay labis siyang nakaramdam ng desperasyon dahil gusto niyang protektahan ang lahat ng nakapaligid sa kanya. Kailangan niyang gawin ang hakbang na iyon at tungkol naman sa mga kahihinatnan, mapalad si Yushi na nawala lamang ang kanyang kakayahang lohikal. Ngunit sa pinakamasamang kaso, mawawala ang parehong emosyon at alaala. Habang nag-uusap sila, isang bagong abiso ang dumating tungkol sa isang halimaw na may paradox level 6.5, at isa rin itong lumilipad na halimaw. Agad na sumakay ang lahat sa kotse upang magsagawa ng trance at harapin ang halimaw. Nakarating sila sa isang pabrika sa ilalim ng lupa at naghanda na pamwesto. Sa sandaling ito, biglang nagpakita ang mga kamay mula sa ilalim ng lupa at sinunggaban sina Chloe at Temaki, dahilan para bumaba ng husto ang logic rate ng dalawa. Agad na inutusan ni Hana silang dalawa na umatras ng mabilis, dahil pinilit silang huminto ng halimaw na ito ng mas maaga kaysa sa karaniwan. Ayon sa investigation room, ang paradox zone sa paligid nito ay naglalabas ng isang uri ng lason na nagpapababa sa pisikal at mental na lakas ng mga pumapasok. Nawalan ng pag-asa ang lahat sa malapitang labanan, naiwan na lamang si Mona na maaasahan. Agad siyang nagtago at lumapit sa halimaw. Inutusan ni Yushi si Mona na umatras, ngunit sa sandaling ito, ang mga halimaw ay sumugod na at inatake si Mona. Agad na tumakbo si Yushi upang protektahan siya at dahil naulesan si Mona sa sitwasyong ito, kinailangan nilang mabilis na umakyat ng mas mataas upang makatakas. Pagbalik sa headquarters ng ALCA, lahat ay nakatayong nag-aalala sa paligid ng silid ng ospital ni Mona. Naroon pa rin ang halimaw at binabantayan sa labas ni Chloe. Ayaw ni Mona na manatili ang lahat sa silid, kaya mabilis na umalis ang lahat. Si Yushi ay nakaupo rin mag-isa sa kainan at nag-iisip ng isang bagay na nagpapahirap sa kanya. Hinahangaan din ni Tina ang paligid nang bigla niyang mapansin na ang buong kapitbahayan na naliwanagan ay biglang nagdilim. Dahil sa pagkawala ng kuryente, kinailangan ng lahat na pumunta sa pinakamataas na palapag at gamitin ang natitirang kagamitan upang suriin ang sitwasyon. Ang apektadong bahagi ng paradox zone na dulot ng halimaw na iyon ay kumalat na sa buong energy center. Ang mga ulat mula sa mga ospital sa buong lungsod ay nagpapahiwatig na ang pagkawala ng kuryente ay lubos na nakaapekto sa mga pasyente. Sa oras na ito, ang pinuno ng bureau, si Mr. Jonard, ay tila naghatid din ng masamang balita. Bagamat nakapag-mobilize na sila ng suporta mula sa buong bansa, walang makakarating agad. Sinabi rin ni Arnold na kung hindi nila malalapitan ang halimaw, magiging napakasama ng sitwasyon. Si Mona, kahit na nasugatan, ay nagpa siya na umalis kasama si Artemis. Ang kanilang pagdating sa pinangyarihan ay ikinagulat ng lahat. Hindi nag-aksaya ng oras si Mona at agad na lumapit sa paradox zone, humingi pa ng pahintulot na gamitin ang overtrance. Tunay nga, kung gagamitin nila ito,
matatalo nila ang halimaw mula sa malayo, ngunit walang sumang-ayon. Ang halaga ng paggamit ng overtrans na binanggit ni Yushi ay nagpaantig sa kanya, at nais ni Mona na simulan ang lahat sa ganitong paraan. Gusto ni Yushi na pumunta roon at pigilan si Mona ngunit inaprubahan ni Hana ang paggamit ni Mona ng overtrans. Inaprubahan ang utos, at naghahanda na si Mona na isagawa ito. Nang dumating si Yushi sa tamang oras upang pigilan siya, nagmungkahi siya ng alternatibong solusyon, dahil gusto niyang gamitin ang kanyang sarili bilang isang kalasag upang mabigyan ng oras si Mona na harapin ito sa makitid na espasyo. Pinayuhan siya ni Yushi na huwag gumawa ng isang bagay na kalokohan dahil mayroon pa ring mga kasamahan sa koponan sa likuran niya. Napagpasyahan na ang lahat, at muling pumasok si Mona kasama si Yushi na inaalalayan siya gamit ang kanyang kalasag. Inilapit niya si Mona sa halimaw, at kahit na natamba, sinubukan pa rin ng dalawa na sumugod muli. Nang dumating ang pagkakataon, agad na nagpaputok si Mona sa bibig ng halimaw. Matagumpay na naharap ng dalawa ang halimaw at sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang lahat sa likuran. Naniniwala si Jonard na ang desisyon ni Hana noong panahong iyon ay hindi mali, ngunit ang kanilang lakas ay mas malakas. Maya-maya pa, muling iminulat ni Mona ang kanyang mga mata sa silid ng ospital, habang ang lahat sa tabi niya ay mukhang nag-aalala. Sa wakas ay ngumiti si Mona, na labis na nagpasabik sa lahat. Sa isang selda ng bilangguan, ang halimaw kanina ay ngumiti ng may pagkatuwa, binanggit ang isang postahan na ginawa nila kay Lucio. Isang umaga, masayang naglalaro ng soccer ang mga bata kasama si Yukari na nagdidirekta sa lahat mula sa malayo. Pagkatapos, biglang nagbago ang sitwasyon, at nakatayo si Yukari sa field kasama ang kanyang mga kaibigan mula sa Alka, na paulit-ulit na nagsasabi sa kanya na si Pain ang bola. Lumabas na pangarap niya lamang ito noong siya ay isang ordinaryong tao pa lamang sa kanyang club. Matapos batiin si Chloe, sinimulan niya ang kanyang bagong araw sa punong tanggapan ng Alka. Pagkatapos makipag-usap kay Chloe, pinuntahan ni Mona ang isang tao sa silid ng investigasyon na nagngangalang Katoka. Nag-usap ang dalawa ng ilang sandali, hindi pinapansin ang halimaw sa selda ng bilangguan na patuloy na umiiyak dahil sa pagiging nilalamig. Iyon ay si Quetzalcoatl, ang halimaw na naging sanhi ng kamakailang pagkawala ng kuryente. Malala ang pinsalang dulot nito, na naging sanhi pa ng pagkansela ng pagtatanghal ni Akatsuki Hashemi, isang idolo na gusto ni Katoka. Pagkatapos mag-usap ng ilang sandali, bumalik si Yukari na may dalang tambak na mga bagay sa kanyang mga kamay, mga bihirang tsokolate na ibinigay sa kanya ni Katoka. Nasiyahan ang lahat sa tsokolate, at mabilis na nagtimpla si Yukari ng tsaa para sa lahat. Bawat isa ay may kanya-kanyang kagustuhan, ngunit kaya niya ang lahat. Humigop si Artemis ng tsaa habang ginuganita ang unang araw na nakilala niya si Mona, isang batang babae na mas malamig kaysa ngayon, ngunit napakababasadyan din, na nagpapaisip kay Artemis na protektahan siya. Pinuri ni Yukari ang malapit na ugnayan sa pagitan ng dalawa, na ipinahayag kung gaano siya kasaya na makita si Artemis na masayahin. Naniniwala ang dalawa na salamat kay Yushi kaya nagawa ni Mona na sirain ang nagtatanggol na pader sa kanyang puso at ngumiti sa kanila. Sa puntong ito, pinuri ni Artemis ang talento ni Yukari sa pag-unawa sa puso ng mga tao. Habang nag-uusap sila, ipinatawag si Yukari sa training room kasama si Arnold. Sa rooftop, ang nakipagtipan sa kanya sa pagkakataong ito ay si Tina. Pinagmasdan ito ni Yushi at ng lahat mula sa labas. Gusto ni Hana na subukan nilang mag-try sa isa't isa, ngunit tila hindi ito nagtagumpay. Sa pagkakataong ito, si Arnold na ang bahala. Ngunit bago pa man siya makahakbang pasulong, nakatanggap siya ng abiso na nabigo ang trans. Hindi inisip ni Arnold na mahina siya, ngunit naisip niya na hindi sapat ang lakas ni Tina para gustuhin niyang makipag-trans. Natawa lang si Tina sa mga salita ng talunan na ito. Pagkatapos ay lumapit si Yukari kay Tina upang magtanong kung paano gamitin ang trans, at naramdaman ni Tina na kailangan nilang magkaintindihan. Nakita ito ni Hana at lumapit upang magpaliwanag pa. Ganoon lang ang kaso kina Tina at Yushi at iba-iba ang pamamaraan ng iba't ibang tao, tulad ni Chloe at Valkyrie or Temaki at Venus. Pinayuhan niya si Yukari na maghanap ng sarili niyang pamamaraan. Muling nagsalita si Arnold ng ilang random na salita, at tanging si Yukari lamang ang ngumiti bilang tugon sa kanya, tunay na isang mapagmalasakit na tao. Pagbalik sa kusina,
Nagluto si Yukari habang iniisip ang sarili niyang pamamaraan ng trance, pakiramdam niya ay maaari niyang pagsamahin ang mga pamamaraan ng lahat. Maya-maya, natapos na niya ang isang malaking palayok ng sopas para sa buong team. Sa ibang lugar, si Katuka pa rin ang namamahala sa halimaw na si Quitzel, at pareho silang nagrereklamo tungkol sa pagiging nilalamig. Nang makitang biglang tumahimik ang halimaw, pumasok si Katuka sa selda at napagtanto na sobrang lamig ni Quitzel na parang nagdedeliryo na nagpapakita ng mga senyales ng kawalan ng malay. Nag-aalalang binuksan ni Katuka ang pinto ng selda para tingnan ito, ngunit agad na nahulog sa bitag ng halimaw. Sa panig na ito, inilalabas lang ni Yukari ang palayok ng sopas nang maakit siya sa enerhiya ng paradox zone ng Quetzalcoatl na iyon. Nang malaman niyang nagkunwaring natutulog ang halimaw na ito at kinuha ang katawan ni Katuka, nag-aalalang hiniling ni Yukari dito na palayain siya, dahil ang matagal na pakikipagtransaksyon ay mag-iiwan ng pangmatagalang epekto sa biktima. Hindi masyadong nagmamalasakit ang halimaw ngunit nanatili upang makipag-usap sa kanya, pakiramdam niya ay isang kawili-wiling tao si Yukari at gustong sumugod at lunukan ang katawan nito para matikman siya. Agad na ginamit ni Yukari ang kanyang palayok ng sopas para harangan ang bibig ng halimaw, inaanyayahan itong kumain ng sopas kasama niya. Naitala ang lahat sa screen ng silid ng investigasyon. Inutusan ni Hana sina Claudine at Tina na ilikas ang mga kawani mula sa punong tanggapan. Dahil sina Chloe at Temaki ay nasa ospital kasama si Mona, sila lamang ang makakahawak sa sitwasyon. Sa loob ng Paradox Zone, ang halimaw ay labis na nasisiyahan sa sopas ni Yukari dahil sinabi niyang mayroon siyang sasabihin. Labag sa loob ng halimaw na hindi pa siya pinaslang. Nang malaman nito na si Yukari ay isang manager, labis na natuwa ang halimaw, inihambing siya sa mga dalagang dambana noong sinaunang panahon. Sa silid ng investigasyon, napakatensyonado ng kasalukuyang sitwasyon. Kaya, gusto nilang pasabugan ang palapag para mahulog sina Quitzel at Yukari sa ibaba. Inatasan din ni Hana si Yushi na iligtas si Yukari kapag mahulog ito. Gusto ni Arnold na sumali sa misyon, kaya pinalapit siya ni Hana sa halimaw upang magbigay ng mga tagubilin kay Yukari. Sa pamamagitan ng pag-uusap sa pagitan ng dalawa, nalaman nila na ang mga halimaw ay pumupunta rito upang sirain ang lahat dahil hindi na sumasamba ang mga tao sa mga halimaw. Nakatanggap si Yukari ng mga tagubilin mula kay Arnold na maghintay ng oras, kaya agad siyang nagpatuloy sa pakikipag-usap sa halimaw. Sa ibaba, inihahanda ni Hana ang plano ng pagsadyap kasama ang lahat. Patuloy na sinasabi ng halimaw na gusto nitong sirain ang lahat, at patuloy na tumugon si Yukari sa pagtigil ng oras, ngunit hindi niya alam na ng halimaw ang lahat mula pa sa simula. Agad nitong pinabagsak si Arnold at naghanda na harapin agad si Yukari. Ngunit sa sandaling ito, sumabog din ang sahig sa ibaba, dahilan para matamba silang dalawa. Nagpakita si Yushi sa tamang oras upang saluhin siya, habang kinailangan pang harapin ng halimaw si Hana dahil buhay pa ito. Sinabihan ni Yushi si Yukari na tumakbo agad palayo at pagkatapos ay sumugod siya upang suportahan si Hana. Ngunit sa sandaling ito, biglang tumakbo si Yukari at ginamit ang kanyang katawan upang protektahan ang halimaw. Bago ang atake ni Hana na hindi na mabawi sa tamang oras, ginamit niya ang kanyang kasanayan sa soccer upang sipain ang isang malaking ladrilyo pasulong upang harangan ang pagsabog. Agad na inihagis ni Yushi ang kanyang kalasag upang protektahan siya. Ang shockwave mula sa pagsabog ay naging sanhi pa rin ng pagbagsak ni Yukari, ngunit sa kabutihang palad, buhay pa siya. Hindi maintindihan ng halimaw kung bakit ito iniligtas ni Yukari, at sinabi lang niya na bilang isang manager kailangan niyang alagaan ang kanyang mga manlalaro. Hindi malinaw kung aling ugat ang naapektuhan ng halimaw, ngunit tumigil siya sa pagkarinig nito at dahan-daang pinakawalan si Katuka at bumalik sa orihinal nitong anyo. Mabilis na humingi ng tulong si Hana at ay nalalayan ang walang malay na si Yukari. Nagpa siya ang halimaw na huwag silang tapusin at pumunta pa sa ospital upang bisitahin si Yukari kasama si Katuka. Nang marinig na si Yukari ay isang sanay na logicist pa rin, sinabi nito kay Yukari na maging shrine maiden ito. Kaya, siya at ang halimaw ay pumunta sa rooftop at sa harap ng lahat ay direktang tumalon pababa. Ilang sandali pa, naging matagumpay ang proseso ng trance, at maaari na siyang lumipad kasama si Quitzel. Labis na nasiyahan sina Yushi at Hana sa resulta, naniniwalang ang dalawa ay magiging isang pares na magkatugma.
Sa panig na ito, masayang lumipad sina Yukari at Quitzel sa kalangitan sa ilalim ng pagbati ng lahat. Isang magandang araw, tumawag si Yushi sa bahay upang ipaalam sa kanyang kapatid na pinapayagan sila ng Alka na magpahinga ng ilang araw upang magpahinga, dahil ang mga logisist mula sa ibang mga rehiyon ay dumating upang pumalit. Parehong masayang nais ng kanyang kapatid na si Shuri at ang kanyang ama na si Renturo na magdaos ng isang salo-salo upang salubungin siya sa pag-uwi. Niyaya ni Yushi si Tina na sumama sa kanya pauwi. Kaya kinabukasan, pareho silang dumating sa bahay nito at masayang pinapasok sila ni Shuri. Sa sala, hindi lang si Tina ang naroon, kundi lahat ng tao mula sa punong tanggapan ng Alka ay dumating upang ipagdiwang ang kaarawan ni Yushi. Lumabas na si Shuri ang nag-imbita sa kanila. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagkagulat, bumantong hininga si Yushi at tinanong si Shuri dahil ang totoo ay hindi niya kaarawan ngayon. Ngunit ang babaeng ito ay nagpadala ng mga imbitasyon sa lahat upang dalhin silang lahat dito. Gayunpaman, walang nagalit, dahil ito ay isang pagkakataon pa rin upang magsaya ng sama-sama. Doon ay may narinig na tunog mula sa ibaba, at natakot si Yushi na may dala ang kanyang ama na ibang babae kaya tumakbo pababa upang makita. Pagdating niya sa hagdan, labis siyang nagulat nang makita niya sa pinto sina Hana, Nemesis, at ang kanyang ama na nakabalik na. Lumabas na nagkita sila sa isang bar at pumunta rito habang papunta, at ginamit din ni Renturo ang parehong dahilan ni Shuri upang imbitahan ang mga nakatataas sa kanyang anak sa bahay. Nang magtipon ng lahat, pumasok si Shuri at ang iba pa sa kusina upang magluto. Nagtulungan ang lahat upang ihanda ang mga pinggan para sa hapunan. Sina Yushi at Arnold ay inatasan na magayos ng mga mesa at upuan at maglinis. Ang kanyang ama, si Mr. Renturo, ay nakaupong masayang nakikipag-usap kina Hana at Nemesis, at nang makitang masayang nakikipag-usap si Nemesis kay Renturo, ikinagulat ng lahat. Pagkalipas ng ilang sandali, naihanda na ang lahat ng pagkain, at tinanong ni Temaki ang tungkol sa ina ni Yushi. Ipinaliwanag ni Shuri sa kanyang ngalan na ang kanilang ina ay nagkasakit at pumanaw 7 taon na ang nakalilipas, at nanghihinayang na humingi ng tawad si Temaki sa kanila. Hindi na nagtagal ang lungkot ng lahat dahil sa interlude na ito, at sa hapagkainan, bumalik sila sa isang masayang kapaligiran. Tinanong ni Renturo kung mayroon na silang mga kasintahan. Itinaas ni Venus ang kanyang kamay, sinasabing gusto niya ang lahat, na nagpangiti sa lahat. Pagkatapos ay tinanong ni Renturo kung may interesado ba sa kanyang anak dito, at agad na sinabihan ni Yushi ang kanyang ama na huwag nang magtanong pa ng mga ganoong bagay. Tila normal lang ang lahat, si Tina lamang ang bahagyang namumula at may iniisip. Pagkatapos ng hapunan ay dumating ang oras ng libangan, at nagpatuloy si Yukari sa kusina kasama si Quitzel upang gumawa ng panghimagas. Pumunta sina Temaki at Venus upang magbigay-pugay bago ang larawang pang-alaala ng ina ni Yushi. Pumasok ng palihim si Chloe sa kwarto ni Yushi para magdoodle, kaya hindi ito napagsabihan ni Mona. Tinatapos na ni Mona ang natitirang hapunan niya kasama si Artemis. Napansin ni Yushi na wala rito si Tina at ipinaliwanag ni Hana na kaka-shopping lang niya, at nang marinig ito ay medyo nag-alala si Yushi para sa kanya. Namimili si Tina habang iniisip ang sinabi ni Mr. Renturo kanina. Sa sandaling ito, nakasalubong niya muli si Lucio, napapaligiran ng mga babae na patuloy na nagyaya sa kanya na magpatuloy sa pagtatrans. Gusto sanang umalis ni Tina, ngunit tinawag siya ni Lucio pabalik. Sa panig na ito, naghintay si Yushi sa labas ng ilang sandali at hindi niya ito nakitang bumalik, kaya't maagap niya itong hinanap. Sa oras na ito, sina Tina at Lucio ay pumunta sa ibang patio upang mag-usap. Sa pamamagitan ng kwento, nalaman natin na si Lucio ang sanhi ng 100 taong digmaan kung saan sila nanggaling, at sa kasalukuyan, gusto lang niyang masiyahan sa buhay dito. Madaling napansin ni Lucio na gusto ni Tina si Yushi, ngunit sinabi lamang niya na hindi siya makikialam sa buhay ni Yushi, at pagkatapos makumplito ang misyon, matatapos ang lahat. Nabanggit ni Lucio ang paglikha ng isang mundong tinatawag na Septia, isang mainam na lugar kung saan maaaring magsama-sama ang mga tao at mga Diyos. Ngunit sa sandaling ito, natagpuan na ni Yushi si Tina at nakaharap din si Lucio. Gusto sanang umatake ni Yushi ngunit pinigilan siya ni Tina, at mahinahong nagpaalam si Lucio sa kanilang dalawa at umalis. Malungkot na tinanong ni Yushi kung bakit hindi tumawag si Tina para ipaalam sa kanya kung kailan dumating si Lucio.
Nagkaroon ng unang pagtatalo ang dalawa dahil mas pinagkatiwalaan ni Tina si Lucio kaysa kay Yushi. Labis siyang nalungkot tungkol dito, dahil pakiramdam niya ay tila imposibleng malampasan ang distansya sa pagitan ng mga tao at mga Diyos. Pag-uwi, unti-unting natapos ng lahat ang salusalo. Nagpatuloy sa pag-inom sina Hana at Venus habang ang iba ay umuwi na. Sinabi pa ni Mona na hindi na niya aalalahanan ang nakaraan, na nagpapasaya sa lahat. Pagkatapos umalis ng lahat, nanatili sina Nemesis, Tina, at Temaki. Pagpasok pa lang ni Yushi sa silid, natigilan siya nang makitang narito pa rin si Arnold, suot pa ang kanyang damit at nagbabasa ng kanyang manga, tila nagpalipis din ng gabi. Sa panig na ito, nanunood si Nemesis ng horror movie kasama si Shuri habang naliligo sina Temaki at Tina. Sa banyo, napansin ni Temaki kanina na hindi maganda ang atmosfera sa pagitan nina Yushi at Tina, kaya't malumanay siyang nagtanong. Ikinwento ni Tina ang nangyari, humingi rin ng tawad sa lahat dahil ang kanyang alitan ay nagdulot sa kanila ng gulo at sinabing babalik siya agad kapag naayos na ang lahat. Matapos makinig, marahan na niyakap ni Temaki si Tina, at nagpasalamat din sa pagtulong sa kanila. Sa kwarto, ikinwento rin ni Yushi kay Arnold ang lahat ng nangyari. Matapos makinig, inakala ni Arnold na labis na iniisip ni Yushi ang nangyari. Nagpahayag ng pag-aalala si Yushi tungkol sa kapangyarihan ni Lucio, ngunit ipinaalala ni Arnold sa kanya na ang antas ng paradox ay isang sukatan lamang at ang pagkakaroon ng kapangyarihan at pagiging mapanganib ay walang kaugnayan sa isa't isa. Sa banyo, pinag-usapan din ni Temaki ang kanyang tipan. Bago makilala si Venus, nakipagtipan siya sa isang prinsesang gintong dragon na nagngangalang Zolan, na bumalik din sa kanyang orihinal na mundo pagkatapos makumplito ang misyon. At pagkatapos noon, hindi na sila nakapag-ugnayan sa isa't isa. Pinayuhan ni Temaki si Tina na mas pahalagahan ang kasalukuyan. Sa panig na ito, pinayuhan din ni Arnold si Yushi na ang pagkakaiba ng mga Diyos at tao ay hindi nangangahulugang hindi sila maaaring magkasama. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay natauhan si Yushi, nagsisisi sa pakikipagtalo kay Tina at umalis ng silid na gustong humingi ng tawad sa kanya, hindi pinansin ang mga pagtatangka ni Arnold na pigilan siya. Paglabas pa lang ni Tina ng banyo, sumugod si Yushi para humingi ng tawad, dahilan para mahulog ang kanyang bathrobe, at nauwi siya sa paghampas ni Temaki na ikinalungkot ni Arnold. Pagkatapos magbihis, lumuhad si Yushi para humingi ng tawad kay Temaki, pagkatapos ay mabilis na hinanap si Tina. Muli siyang humingi ng tawad sa kanya dahil sa labis na pag-iisip, na ipinahayag na hindi na niya ito pagdududahan at sa halip ay magtitiwala na lamang siya sa kanya ng 100%. Nang marinig ito, tahimik na tumulo ang luha ni Tina at ngumiti sa kanya at muling nagkaayos ang dalawa. Sa ibang bahagi ng ospital, sina Hana at Nemesis ay nakipagkita sa isang lalaking tila nakatataas sa kanila, ngunit ang lalaking iyon ay umakto na parang hindi niya kilala kung sino sila or kung ano ang alka. Sa oras na ito, ang katawan ng lalaking iyon ay dinadala sa isang maliit na isla na pagmamay-ari ng alka. Doon lamang, nag-alerto ang sistema na ang lugar ng Sapporo ay inaatake ng maraming iba't ibang uri ng halimaw ng sabay-sabay. Napagtanto ni Hana na sila ang mga nagyayelong nilalang na belva, at ang silid ng ospital mula noon ay ganap ng walang laman, walang natira maliban sa nameplate ni Ash Paxton. Sa punong himpilan, sinimulan ng lahat ang panibagong araw sa silid ng pagsasanay. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, tinawag si Yushi sa silid ng pinuno ng koanihan. Pagpasok pa lamang ni Yushi, natanggap niya ang sulat ng pagbibitiw ni Hana. Ipinaliwanag ni Jonard ang sitwasyon sa Hakodate. Mayroong isang laboratorio ng alkohol, at 4 na taon na ang nakalilipas, ang taong nagngangalang Ash Paxton, na siyang tagapagturo ni Hana noong panahong iyon, ay na-transjack ng isang nagyayelong belve na nagngangalang Monalium at kalaunan ay nawalan ng malay. Palihim na dinala ng mga pinuno ng Alka noong panahong iyon si Ash, na nahawaan ng hindi mabilang na paradox sickness, para sa paggamot na nakatago sa ilalim ng sentral na ospital upang matakpan ang lahat. Noong panahong iyon, si Jonard ang pinuno ng koanihan, at dinala niya si Hana sa lugar na ito. 3 araw na ang nakalilipas, isang pangkat ng investigasyon na gustong linawin ang insidente ang naglipat kay Ash Paxton sa laboratorio. Ito ang naging dahilan upang agad na magwala ang belve na nahuli. Nagpa siya si Jonard na ipagkatiwala ang bagay ni Hana kay Yushi. Kaya,
siya at si Yukari kasama ang kanilang mga Diyos ng tipan ay papunta na sa Hakodate. Nakita ni Tina at Yukari ang seryosong itsura ni Yushi at nag-alala sila. Iniisip ni Yushi ang sitwasyon ni Hana dahil umalis ito nang hindi nagsasabi kahit kanino. Sa isa pang kotse, papunta rin si Hana sa lokasyon ng Paradox Zone kasama si Nemesis. Sa labas ng Alka Laboratory, nagbabantay sa bubong ang halimaw na Belva. Mabilis na pumasok si Hana sa loob para imbestigahan ang kaso ni Instructor Ash Paxton. Ipinapakita sa screen na ang katawan ni Instructor Ash ay nakalagay sa helicopter landing pad dahil natagpuan nila ang logic card nito sa labas. Sa sandaling ito, ang halimaw ay nagmamadaling pumunta sa kinaroroonan ni Ash Paxton, at hindi ito maaapektuhan ng mga regular na pag-atake. Hindi nag-atubiling magmaneho si Hana ng ice skating vehicle palabas habang nakikipag-trans din kay Nemesis para iligtas ang kanyang instructor. Sa panig na ito, nakipag-trans din si Yukari kay Quitzel para lumipad pataas at dalhin sina Yushi at Tina sa lugar kung saan nila kailangang pumunta. Ngumiti sina Tina at Yushi, nakikinig sa kanilang paglalaro ng mga word game para panatilihing gising si Quitzel at may hatid sila sa kanilang destinasyon. Ngunit sa huli, nakatulog pa rin ang halimaw na iyon, dahilan para mahulog ang lahat sa nyebe. Sa oras na ito sa silid ng imbestigasyon, lahat ay labis na nag-aalala at gustong pumunta sa Sapporo. Ngunit hindi rin maaaring iwanan ang sitwasyon sa Naan. Matapos ang ilang sandali ng paghihirap, sa wakas ay nakarating silang apat sa pasilidad ng pananaliksik, ngunit nakatanggap ng balita na nauna sa kanila sina Hana at Nemesis sa laboratorio. Hindi nag-atubiling lumabas sina Yushi at Tina upang agad na sumugod upang suportahan ang pinuno ng koanihan. Habang kinailangang hintayin ni Yukari na magising si Quitzel bago sumama sa kanila sa laboratorio, hinarap ng halimaw na Belve si Hana, na determinadong harapin ang halimaw na ito upang ipaghiganti ang kanyang instructor. Mabilis na sumugod si Hana gamit ang mga pag-atake ng bomba, ngunit wala ni isa ang naging epektibo. Sa panig na ito, nang makitang nagising na si Quitzel, naghanap si Yukari ng pagkain para dito. Sa labas, nais pigilan ng pinuno ng pangkat na iyon si Yushi, na naglabas ng ilang drone upang harangan ang kanilang daan. Nang makarating sa isang dead end, nahulog si Tina sa isang puwang sa laboratorio, at agad na tumalon pababa si Yushi kasama niya. Nag-isip-isip ang dalawa upang makatakas sa kasalukuyang sitwasyon sa ibaba. Siya at si Tina ay itinulak sa isang mahiwagang silid, isang lugar na naglalaman ng mga sawi na halimaw. Sa silid ng investigasyon, ipinahak ni Jonard kay Prina ang seguridad ng Hakodate. Ayon sa mga tala, sa isang laboratorio ng Hakodate, lahat ay nagbabala na nais ng Belve na pigilan ang trans, ngunit inutusan pa rin sila ng lalaki na magpatuloy, hindi para kanselahin ang eksperimentong ito, lahat para sa isang mundong tinatawag na Sepia. Naunawaan na ngayon ng lahat ang pinagmulan ng kakaibang halimaw na iyon. Walang anumang pagkaantala, hinayla palabas ni Yukari si Quitzel, nais na maghanda upang suportahan ang lahat. Naputol ang koneksyon ni Hana, kaya hindi niya natanggap ang impormasyong ito at inutusan ni Jonard sina Yushi at Tina na iligtas siya. Sa panig na ito, sina Yukari at Quitzel, pagkatapos ng ilang sandali na pagpupumiglas, ay muling nagkita kay Yushi. Mabilis na ginamit ng lahat ang lakas ni Quitzel upang umakyat sa posisyon ni Hana at Belva. Sa oras na ito, ang kalamangan ay tila nakasandal sa halimaw, dahil hindi ito nagtamo ng anumang pinsala. Si Yushi ang inatas ang pigilan si Hana habang si Yukari ay pumunta upang hanapin ang logic card ni Instructor Ash. Sa sandaling ito, ang pag-atake ng Belva ay naglagay sa panganib sa katawan ni Ash Paxton, dahilan para mabaliw si Hana. Gusto niyang sirain ang Belva kasama si Nemesis at sirain ang lahat. Ngunit sakto lang, dumating si Yushi para gamitin ang kanyang kalasag para harangan ang pag-atake. Sinabi niya kay Hana ang totoo na ang Belve na ito ay biktima lamang at ang instructor na si Ash at direktor na si Orland ang nagpabaliw sa Belva. Nabigla si Hana, ayaw maniwala, at sumugod. Nang makitang hindi gumagana ang mga salita, agad na ipinadala ni Yushi ang video na natagpuan niya sa kanyang litrato. Matapos mapanood ang video, natigilan si Hana at itinigil ang kanyang pag-atake, ngunit ang pinsalang dulot nito ay napakalaki pa rin, na direktang naging sanhi ng pagsabog ng laboratorio. Sa labas nito, labis na nasiyahan si Orland sa kasalukuyang sitwasyon, dahil nawala na ang lahat ng ebidensya.
Sa mga guho, nakita ni Hana na buo pa rin ang lalagyan na naglalaman ng katawan ni Ash Paxton at lumapit sa Belva. Patuloy na pinayuhan siya ni Yushi na huwag gumawa ng mali. Tahimik na inalala ni Hana ang nakaraan, kung paano siya tinulungan ni Ash sa kanyang pinakamahirap na panahon, dahil nais niyang iligtas ang mundong ito. Gayunpaman, dahil dito, napaslang ang lahat kay Belva. Nang makita si Hana na nagtataas ng bomba, at gustong tapusin si Belva, sinubukan pa rin ni Yushi na payuhan siyang huwag itong gawin. Sa sandaling ito, dumating din si Yukari sa tamang oras para hilahin si Yushi, at sinamantala niya ang pagkakataong ito para tumakbo at agawin ang bomba mula sa kamay ni Hana at ihagis ito sa labas, na nagdulot ng pagbasag sa yelong nakapalibot sa laboratorio. Pagkatapos noon, ipinahayag ni Yukari na iisa lang ang kanyang natagpuang logic card. Ang Belve na ginagamot ay naging hindi pangkaraniwang kalmado. Dumating din ang mga squadron ng ALCA sa tamang oras para arestuhin si Direktor Orland dahil sa paglabag sa mga saugnay sa batas para sa proteksyon ng ibang nilalang sa mundo. Sa wakas, umuwi ang lahat sa pagsalubong ni Chloe at Temaki. Pinuntahan ni Jonard si Hana at pinunit ang kanyang sulat ng pagbibitiw, na nagsasabing maaari siyang magpatuloy sa pagtatrabaho, ngunit dahil sa kanyang mga walang pag-iisip na aksyon, gusto pa rin ni Hana na magbitiw. Ngunit paglabas niya, narinig ni Hana ang lahat na umaamin ng kanilang mga nakaraang pagkakamali, sinusubukang pigilan siyang umalis. Malapit nang magpasalamat si Hana kay Yushi ngunit naputol ito ng tawanan at daldalan ng lahat, ngunit hindi na siya naiinis sa kanila tulad ng dati. Masaya siyang nagtalaga ng mga gawain sa lahat, at lumipas ang isa na namang ordinaryong araw sa punong tanggapan ng ALCA. Isa na namang araw ng pagsasanay sa simulation room. Matapos makipag-trans kay Quitzel, mabilis na isinagawa ni Yukari ang misyong pang-reconnaissance upang mangalap ng impormasyon tungkol sa halimaw para sa lahat. Nagsagawa pa rin si Mona ng mga tungkulin sa malayong distansya, nakipag-ugnayan kay Temaki upang labanan ang simulated na halimaw. Gamit ang mahiwagang lubid ni Temaki upang mapalawak ang kanilang saklaw ng labanan, inakit nila ang halimaw kung nasaan sina Yushi at Chloe, at ang dalawa sa panig na ito ay maayos na nag-coordinate. Ginamit ni Yushi ang kanyang kalasag bilang plataporma para tumalon si Chloe at ibigay ang pangwakas na atake. Sa labas, nagsasagawa si Arnold ng weight training habang pinagmamasdan ang labanan ng lahat. Kakalabas lang ng training room ng lahat sa panig na ito nang makita nila si Arnold. Nang makitang masaya ang lahat bilang isang koponan nang wala siya, hindi napigilan ni Arnold na malungkot at nagsalita ng ilang sarkastiko. Pagkabalik niya sa kanyang silid ng ilang sandali, dumating si Yushi upang pasalamatan si Arnold sa nangyari kanina, at ipinahayag din na napakahalaga ng kanyang papel sa grupo. Bago pa man ito umabot, hindi tumugon si Arnold at isinara na lamang ang pinto, dahil tila tinak pa rin sa kanyang puso ang kawalan ng sarili niyang Diyos ng tipan. Sa isa pang araw, kara-rating lang ni Arnold sa bilangguan ng mga halimaw nang makilala niya ang isang bagong kawani na nagngangalang Micaela, na tila napakabait at nagpakita ng malaking respeto kay Arnold. Ngunit hindi niya ito gaanong pinansin at nagpatuloy sa paglalakad papasok. Patuloy siyang naghanap ng mga halimaw, nais niyang makipagtipan sila sa kanya. Ngunit lahat ay tumanggi sa kanya, at ang ilan ay nagpakita pa ng paghamak. Nang siya ay nasa kawalan ng pag-asa, isang halimaw na nagngangalang Enlil ang tumawag upang batiin siya. Inanyayahan ito ni Arnold na makipagtipan sa kanya, at agad na sumang-ayon si Enlil nang marinig ito, sinabing gusto nitong lumabas isang araw para asikasuhin ang isang bagay na kailangan nitong gawin. Hindi sasang-ayon si Arnold, ngunit matapos marinig si Enlil na sinabing ang lakas nito ay kapantay ng kay Lucio, agad siyang nag-atubili. Sa labas ng bilangguan, madaling hinarap ni Lucio ang mga gwardya para pumasok sa loob, na ikinagulat ni Micaela. Sa silid ng punong himpilan, nakipagkita si Jonard kina Hana at Nemesis. Katatapos lang nilang ibuod ang insidente ng Hakadate at naghahanda na silang maglabas ng mga direktiba para sa bagong linggo, nang biglang may umalangaw na anunsyo tungkol sa isang halimaw na nagpapakita bilang isang panauhin, isang taong nagpakilalang Lucio at gustong makilala ang pinakamalakas na tao rito. Dahil sa sitwasyong ito, inilikas ng mga kawani ng silid ng investigasyon ang lahat at agad na isinara ang base. Narinig ng mga Logic A-list at ni Arnold ang balita at lahat ay tumakbo sa itaas na palapag upang obserbahan ang sitwasyon. Nakita ni Jonard si Lucio na pumasok at ngumiti bilang pagbati.
Nang walang anumang pressure or tensyon sa kapaligiran, mabilis na napunta ang dalawa sa pangunahing paksa. Gusto ni Lucio na sumama sa Alka at makipagtipan sa isang tao rito. Ipinahayag niya na gusto lang niyang masiyahan sa kanyang buhay sa Earth at ang pagsali sa organisasyong ito ay makikinabang sa magkabilang panig. Habang nag-uusap pa rin ang dalawa, agad na isinigaw ni Arnold ang kanyang pangalan at gustong makipagtipan kay Lucio. Ngunit agad siyang pinutol ni Jonard, at sinabing dahil walang alam ang organisasyon tungkol kay Lucio, hindi pa sila makapaniwala na may ibibigay na logic A-list sa kanya. Nang marinig ito, iminungkahi ni Lucio na makipagkaibigan muna, at maingat na nakipagkamay si Jonard sa kanya. Pagkatapos ay tumalikod si Lucio para umalis, hindi nakalimutang magpakita ng interes kay Arnold bago umalis. Nang maging maayos ang lahat, agad na sinalubong ni Arnold sina Hana at Jonard upang ipahayag ang kanyang pagkadismaya, iniisip na ayaw ng organisasyon na gumawa siya ng tipan. Ipinaliwanag ni Jonard na wala siyang balak na pigilan ito, at sa kabaligtaran ay lubos na sumusuporta, ngunit kailangan din nilang maging mas mapagmatsyag dahil ang taong iyon ay ang fallen angel na si Lucio. Galit na pumunta si Arnold sa simulation room at pumili ng isang mababang antas na halimaw upang labanan ng isa-isa. Habang nakikipaglaban, galit siyang sumigaw sa kanyang sarili, hindi maintindihan kung bakit madaling gumawa ng mga tipan ang lahat mula kay Yushi hanggang kay Yukari maliban sa kanya. Sa panig na ito, nasaksihan ni Micaela ang eksenang ito at tumakbo papasok upang subukang pigilan ang simulation system. Sa loob, madaling natalo si Arnold ng mababang antas na halimaw na iyon. At sa kabutihang palad, bago pa man siya nito matapos, napatigil ni Micaela ang simulation sa tamang oras para tumakbo papasok. Sinampal niya si Arnold dahil sa kanyang padalos-dalos na mga kilos, pagkatapos ay mabilis siyang hinayla sa ibang silid para sa paggamot. Matapos marinig ang tungkol sa sitwasyon, sandaling natahimik si Micaela, at pinayuhan na kailangan lang niyang humingi ng impormasyon mula sa isang taong nakakakilala kay Lucio. Nang marinig ito, agad na pumunta si Arnold sa bilangguan kung saan nakakulong si Enlil upang magtanong tungkol kay Lucio, ngunit hinihiling nito na kapalit nito ay bigyan niya ito ng isang araw na kalayaan. Matapos ang isang panloob na pakikibaka, gumawa ng desisyon si Arnold. Nang gabing iyon, tumunog muli ang alarma dahil isang halimaw na nagngangalang Enlil ang nakatakas mula sa detention area at nag-transjack ng isang staff member sa bilangguan, at ang taong iyon ay si Arnold. Agad na pumunta ang lahat ng nasa team sa kanilang posisyon upang mabilis na makumplito ang misyon at iligtas si Arnold. Mabilis na nakasalubong nina Yushi at Chloe si Enlil, at umatake ito habang sinisigaw ang pangalan ni Hana, tila may malaking sama ng loob sa kanilang bureau chief. Agad na sumugod si Chloe ngunit nat-ambush siya ni Enlil, dahil gusto lang nitong makilala si Hana. Ang halimaw na ito ay may napakalaking kapangyarihan, at si Mona mula sa malayo ay agad na nagbigay ng suporta upang putulin ang buntot ng halimaw, pinagsasama rin ang lakas kay Temaki upang protektahan sila. Naobserbahan ni Yukari mula sa itaas at iniulat na binago ni Enlil ang target nito kay Mona. Nang malapit nang sumugod ang halimaw, pinaputukan ito sa ulo ni Mona. Muling nagtulungan sina Chloe at Yushi para umatake ito. Pagkatapos ng labanan, iminulat ni Arnold ang kanyang mga mata at natagpuan ang kanyang sarili na nakahiga sa ospital. Dahil tinamaan ng malubhang paradox sickness, agad na kinuha ni Arnold ang kanyang lograph upang suriin, ngunit hindi na ito magamit. Pagbalik sa pinangyarihan ng insidente, kinuha ni Lucio ang logic card ni Arnold. Dahil nawala niya ang card, hindi na siya makabalik sa pagiging logic A-list. Agad na hinanap ito ni Yushi, ngunit lahat ay naghanap na ngunit walang resulta. Sa pag-uugnay ng mga pangyayari, naniwala ang pangkat na mayroong isang especially iya sa organisasyon ng Alka. Bago matapos ang pulong, inutusan ni Hana ang lahat na bumalik sa pinangyarihan upang hanapin ang logic card para kay Arnold. Natanggap ng lahat ang utos, naghahanap habang tahimik na nagdarasal na sana ay may tuloy ni Arnold ang kanyang pangarap. Pagbalik sa ospital, binisita ni Micaela si Arnold. Naalala niya na kahit nag-alangan siya, hindi niya pa rin binuksan ang pinto pero bigla na lang itong bumukas ng kusa. Pagkatapos ay nagsalita si Micaela para paghiwalayin si Arnold at ang Alka, at agad na natauhan si Arnold at hinabol siya palabas ng silid ng ospital. Lumabas si Micaela ng silid at magalang na yumuko sa harap ni Lucio, na matagal nang nakatayo roon.
Pumasok si Lucio sa silid at ibinigay ang logic card kay Arnold. Dahan-daang lumabas si Micaela ng silid habang umalangaw ang tunog ng isang matagumpay na koneksyon sa tipan. Sa silid ng ospital, nawala si Arnold, at ang mga gwardya ay natamba ng walang nakakapansin. Kinabukasan, ang balita ng pagkawala ni Arnold kasama ang kanyang lograph ay nakarating din sa lahat ng miyembro ng pangkat. Pumunta si Hannah sa silid ng investigasyon upang hanapin ang lokasyon ni Arnold, ngunit walang resulta dahil tila na-jam ang signal ng lograph ni Arnold. Habang nag-aalala ang lahat tungkol sa kanya, tumawa ng malakas si Quitzel, sinasabing alam nito ang nangyayari. Sa labas ng lungsod, sa isang sulok na walang pumansin, pumasok si Lucio sa kanyang sariling santuwaryo kung saan may mga taong sumasamba sa kanya, patuloy na nagpapahayag ng kanilang pagnanais na makasama siya sa pagtatrans. Sa tabi niya, tahimik na sumunod si Arnold. Dumating ang dalawa sa isang sulok sa itaas na palapag, at tinanong ni Arnold kung bakit na kay Lucio ang kanyang logic card. Bukod dito, sinundan niya ito dahil sinabi ni Lucio na mayroon siyang ipapakita sa kanya. Pakiramdam lang ni Lucio na marami silang pagkakatulad, kapwa sila nakalimutan at tinatawag na masasamang tao. Tiningnan ng dalawa ang mga sumasamba sa fallen angel na si Lucio, at ipinahayag ni Lucio ang kanyang pagnanais na dalhin ang loika na gusto ng lahat sa lahat ng tao, na medyo nakumbinsi si Arnold matapos marinig ito. Sinundan ni Yukari si Quitzel at natagpuan sina Lucio at Arnold sa santuwaryo sa isang sulok ng lungsod. Sa panig na ito, natagpuan din ni Prina sa control room ang salarin na nagbukas ng gate para papasukin si Enlil. Hindi si Arnold iyon, kundi isang receptionist na nagngangalang Micaela. Lahat, lalo na si Chloe, ay gustong pumunta agad doon upang harapin si Lucio at ibalik si Arnold. Ngunit naramdaman ni Hannah na masyadong mapanganib ito, lalo na't hindi nila alam kung siya ay mabuti or masama, at ang kapangyarihan ni Lucio ay napakalakas. Nagkatinginan ang mga Diyos ng tipan, pagkatapos ay agad na hinayla si Quitzel sa isang sulok para sa pagtatanong, pakiramdam na may itinatago ang halimaw na ito. Sa ilalim ng pressure ng lahat, sa wakas ay naipahayag ni Quitzel ang sitwasyon. Noong una itong dumating sa mundong ito, nakipag-usap ito kay Lucio at nakipagpustahan pa nga sa kanya, at ang resulta, gaya ng nakita ng lahat, natalo ito. Naramdaman ni Artemis na maaaring si Lucio ang tumawag sa iba pang mga Diyos ng demonyo sa mundong ito. Sa ilalim ng mental na pagpapahirap ng lahat, kaunti lamang ang ibinunyag ni Quitzel tungkol sa pagnanais ni Lucio na lumikha ng tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Nag-aalala si Artemis na sina Arnold at Micaela ay dalawang biktima na kinokontrol at bani-brainwash ni Lucio patungo sa maling landas. Sa katunayan, sa panig na ito, ginagamit ni Lucio ang kanyang mga salita upang hikayatin si Arnold, kahit na handa pa siyang magmukhang mas mababa para makuha ang kanyang tiwala. Sa wakas, dinala ni Lucio si Arnold sa gitna ng santuwaryo, ipinakilala siya bilang ang napiling makipagtipan. Agad na pumalakpak ang lahat sa ibaba ng may inggit at paghanga. Nang makitang nag-aalangan pa rin si Arnold, binanggit ni Lucio ang alka, na tinutokso rin siya sa posisyon ng pinuno ng santuwaryong ito. Bago ang papuri ng lahat, unti-unting nabawi ni Arnold ang kanyang tiwala sa sarili at naging matatag sa kung sino siya, at napangiti si Lucio nang makamit ang kanyang layunin. Sa labas, labis na nabahala ang mga Diyos ng tipan tungkol sa bagay na ito ni Arnold. Hindi masyadong nagulat sina Nemesis at Quitzel, dahil hindi lahat ay gustong protektahan ang mundo. Minsan ay may mga taong naging mga logic A-list para sa personal na kagustuhan, pera, katanyagan, at pagkilala. Sa santuwaryo, isinagawa ni na Arnold at Lucio ang kanilang unang trance sa harap ng kanilang mga tagasunod. Kaagad pagkatapos ng trance na ito, lahat ng tao sa Alka ay nakatanggap ng impormasyon, at sa pagkakataong ito ay hindi ito isang senyales tungkol sa isang halimaw, kundi tungkol sa isang bagong logic A-list. Si Arnold, pagkatapos makipag-trans kay Lucio, ay agad na lumabas at inakusahan ang organisasyon ng Alka ng pagkulong sa mga halimaw upang gamitin bilang mga espesimen para sa kanilang masasamang eksperimento. Napagtanto ng lahat sa organisasyon na si Arnold ay na-brainwash ni Lucio, or sa wastong terminolohiya, ay na-transjack. Nagboluntaryo si Yushi na harapin si Arnold nang hindi nagdudulot ng pinsala, hindi pinayagan si Tina na sumama kung sakaling mag-away ang magkabilang panig. Pumayag si Hannah sa kanya, at nagayos din upang bigyan ng mga takdang aralin ang bawat tao.
Sa labas ng lungsod, patuloy na kinondena ni Arnold ang organisasyong ALCA, nanawagan sa lahat na lumikha ng isang sapian na mundo kasama niya, kahit na tila halos walang pakialam. Sa sandaling iyon, dumating si Yushi at ang mga sundalo upang ilikas ang lahat. Sumigaw si Yushi kay Arnold, sinasabing ang salarin na nagbukas ng detention gate ay ang receptionist na si Micaela, na siya ay naalisan na ng hinala at lahat ay labis na nag-aalala tungkol sa kanya. Walang pakialam si Arnold at iginiit lamang na labanan si Yushi. Nang makitang ayaw lumaban ni Yushi, gusto ni Arnold na pilitin siyang mag-trans sa pamamagitan ng pagsira sa lahat. Sa magulong sitwasyon sa panghihikayat ni Tina, walang pagpipilian si Yushi kundi ang mag-trans kasama niya. Hindi siya umatake, kundi nagdepensa lamang, gusto pa ring makipag-usap sa halip na gumamit ng mga kamao. Napakalakas ng mga pag-atake ni Arnold, na nagdulot ng pinsala sa kapwa-tao at ari-arian. Sa di kalayuan, nagpakita din si Mona sa santuwaryo ni Lucio kasunod ng mga utos ni Hana. Pumasok siya sa loob at nakita ang mga taong pawang mga transjack, patuloy na nagmamakaawa para sa isang bagay. Mabilis na natanto ni Mona at ng lahat ng nasa control room ang layunin ni Lucio. Gumawa siya ng lugar para sa mga tao upang itapon ang mga logic card na ayaw nila at makatanggap ng mas mainam na logic card bilang kapalit. Malumanay na ipinaliwanag ni Arnold na gusto niyang magsama-sama ang mga tao at mga Diyos dito kung saan magkakaroon ng bagong lugar na matitirhan ang mga Diyos, at ang mga tao ay muling isisilang sa isang mainam na paraan sa pamamagitan ng transjackang, isang paraiso ng kooperasyon, hindi ba? Matatag na naniniwala si Arnold sa lugar na binanggit ni Lucio at dahil sa inggit at sama ng loob ay hindi nakinig sa payo ni Yushi. Bago ang mga pang-aasar ni Arnold, nagpa siya si Yushi na gumamit ng lakas upang hikayatin siya. Ngunit taglay na ngayon ni Arnold ang kapangyarihan ni Lucio at hindi na mahina tulad ng dati, at mabilis na natalo at bumagsak si Yushi. Ngunit nang sandaling iyon, nagpakita si Temaki upang tumulong sa pagpapagaling sa kanya, at dumating din sina Mona, Chloe, at Hana para sa suporta. Pinaalalahanan sila ni Yukari mula sa itaas na mag-ingat sa madilim na enerhiyang nagmumula kay Arnold, na parang isang itim na butas na lulunok at sisira sa lahat. Sa tulong ni Lucio, mabilis na hinarap ni Arnold ang lahat ng sabay-sabay. Ang kanyang mga pag-atake ay napakalakas na kahit ang kalasag ni Yushi ay hindi nakayanan ang mga ito at nabasag. Inakala ni Arnold na siya ang nagwagi at gumamit ng pangwakas na atake upang tapusin ang buong koponan. Matapos matalo ang lahat, tila nakamit ang kalahati ng kanyang layunin, mabilis na lumipat si Arnold sa gusali ng detention ng ALCA upang tapusin ang kalahati. Sa loob, naghihintay na si Jonard at seryosong pinayuhan siyang bumalik sa ALCA sa halip na gawin ang mga bagay na tulad nito. Hindi nag-aksaya ng salita si Arnold at agad na winasak ang bilangguan, pinalaya ang lahat ng mga halimaw. Pagbalik sa santuwaryo, pinasalamatan ni Arnold si Micaela sa pagtulong sa kanya na maging maliwanagan, at mabilis na nagtungo ang grupo sa mataas na plataporma. Patuloy na hinahangad ng mga tagasunod sa ibaba na matransjack kasama ang mga halimaw na pinalaya mula sa mga kulungan, at ginamit ito ni na Arnold at Lucio na parang mga subasta ng logic card, naghihintay lamang doon. Agad na nakipag-trans ang mga halimaw sa mga talunan na taong iyon, pagkatapos ay matagumpay na nagtakbuhan sa buong lungsod. Hindi lang iyon, isang malaking gate na binuksan ni Lucio ang nagpakita sa kalangitan, na nagbabadya ng isang hindi gaanong maliwanag na kinabukasan para sa kapayapaan ng Naan at ng buong mundo. Tila lumubog ang buong lungsod sa paradox zone ng mga halimaw na iyon, dahil ang mga halimaw na patuloy na lumalabas mula sa gate ni Lucio ay nag-ambala sa mga signal wave. Hindi makapagpadala ng impormasyon pabalik sa headquarters ng ALCA, kaya wala rin silang paraan upang pakilyusin ang iba pang mga Logic A-list upang tumulong. Lalong naging tensyonado ang sitwasyon, at mabilis na sinundan ng mga ordinaryong tao ang pangkat ng ALCA upang lumikas patungo sa mas ligtas na lugar. Sa panig na ito, nagpakita din si Jonard kasama ang mga nakaligtas mula sa kamakailang insidente ng pagpapalaya sa mga halimaw, at siya ang direktang mamumuno mula rito. Agad na tumayo si Hana upang ibigay sa kanya ang kanyang lugar. Mabilis na isinagawa ng mga kawani ng investigasyon ang kanilang mga tungkulin, dahil ang buong Japan ay nalulunod sa mga senyales ng mga halimaw at kinailangan nilang umasa sa kanilang sarili.
Nagutos si Jonard sa mga Logic A-list na tiyakin ang kaligtasan ng lahat ng sibilyan habang naghahanap ng paraan upang isara ang gate sa punong himpilan ng Alka, at hulihin ang mga halimaw upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Mabilis na sumakay ang buong pangkat sa kotse upang maghanda para sa labanan. Matapos ang pamilyar na kawalan ng ulirat mula noong dumating siya kanina, mabilis na sinalubong ni Yushi si Arnold ng mag-isa. Pumunta si Hana at ang kotse sa tagpuan kasama ang halimaw at si Enlil na napupuot sa kanya. Gusto ni Yushi na kunin ang gate card mula sa kamay ni Arnold upang isara ang gate na iyon, upang maiwasan ang patuloy na pagkagulo ng mundo tulad ng kasalukuyan. Siyempre, hindi inaprobahan ni Arnold ang kahilingang ito, at nagpatuloy ang dalawa sa kanilang labanan. Sa labas ng mga lansangan, wala nang natira kahit isang tao, at si Yukari ay lumilipad pataas sa ere upang maghanap ng mga halimaw. Ang una niyang target ay ang maliit na batang halimaw sa kindergarten area. Hinahabol din ni Mona ang iba pang mga halimaw at natagpuan ni Chloe ang mga puppet na halimaw upang may sigawa ang kanyang pagpuksa sa kanilang lahat. Nilabanan ni Temaki ang halimaw mula sa episode 1 na nagpakita sa shopping center. Patuloy na gumamit si Hana ng mga bomba upang umatake, gaya ng kanyang karaniwang estilo. Sa oras na ito sa control room, iniulat ng mga kawani na ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi favorable, dahil karamihan sa mga halimaw noon ay natalo sa pamamagitan ng koordinasyon ng koponan, at ang kasalukuyang paghihiwalay upang umatake ay magiging mahirap na magtagumpay. Ngunit naniniwala pa rin ang commander at iba pang mga miyembro na magagawa nila ito. Bukod dito, mayroon silang kumpletong impormasyon tungkol sa mga halimaw na ito. Kaya, ang isang Logic A-list na pumuksa sa isang halimaw ay hindi lubos na imposible. Si Jonard ay puno rin ng pananampalataya sa mga kabataang ito, kaya hindi niya binago ang anumang plano at patuloy na hinayaan silang isagawa ang kanilang mga misyon. Sa panig ni Yukari, mabilis niyang natagpuan ang halimaw na iyon sa kindergarten, ngunit mabilis itong tumakbo palayo, na nagbigay sa kanya ng hindi maliit na kahirapan. Si Mona ay nahihirapan din sa pakikipaglaban ng malapitan. At si Chloe, nang walang suporta ni Temaki, ay nahihirapan sa level 8 puppet monster na ito. Hindi pa rin natatagpuan ng lahat ang kanilang breakthrough point, ngunit si Jonard, na nagmamasid mula sa malayo, ay nagtiwala pa rin sa kanila. Sa katunayan, dumating ang magagandang resulta. Mabilis na ginamit ni Hana, Chloe, Temaki, Mona, at Yukari ang kanilang pinakamalakas na teknik, ang kanilang logic drive, para magkontra-atake, at sa gayon ay naharap nila ang 5 mapanganib na halimaw. Tanging si Yushi lamang ang patuloy na nahihirapan sa harap ng mabangis na pag-atake ni Arnold. Tanging si Hana lamang ang may sapat na lakas para pumunta rito, habang ang iba ay naubos na ang kanilang trance limit at ibinalik sa organisasyon. Tiwala pa rin si Arnold na hanggat hindi nakasara ang gate, hindi siya matatalo. Sa pagkakataong ito lang, lahat ay nakakuha ng datos tungkol kay Lucio. Kaya, tiwala si Hana na hindi siya matatalo ng kasing bilis ng dati. Mabilis na ginamit ni Yushi ang kanyang logic drive sa unang pagkakataon para umatake, at hindi natakot si Arnold sa lahat ng mga galaw na ito. Ibinalik na ang lahat sa control room, lahat ay sabik na nanunood sa labanan sa harap nila. Mabilis na ginamit ni Arnold ang kanyang pamilyar na pamamaraan, ngunit lahat ay nasisipsip sa kalasag ni Yushi. Patuloy na nagbababa ng mga bomba si Hana, ngunit madali ring ginamit ni Arnold ang kanyang pamamaraan para neutralisahin ang ataking iyon. Ang paggamit ng logic drive sa mahabang panahon ay naglapit kay Yushi sa kanyang limitasyon sa trance, at ang parehong Diyos ng tipan ay hindi nakaramdam ng optimismo tungkol sa laban na ito. Ngunit si Yushi, matapos makipaglaban sa isang labanan, ay natagpuan ang kahinaan ni Arnold. Ang tungkod sa kanyang kamay ay maaari lamang magsagawa ng isang aksyon, alinman sa pag-atake or depensa. Kaya kailangan nilang umatake bago siya makapagdepensa. Gamit ang isang plano sa labanan, sumugod si Yushi upang pasiglahin si Arnold na umatake muna, pagkatapos ay hinayaan si Hana na umatake sa sandaling iyon. Hindi nagpakita ng takot si Arnold gaya ng inaasahan, gamit ang logic drive para lumikha ng katulad na staff, kaya ngayon ay pareho ng nahawakan ang atake at depensa. Kasabay ng pagpapakawala ni Arnold ng isang malakas na atake sa kanilang dalawa, si Yushi, matapos maubos ang kanyang enerhiya, ay nahiwalay kay Tina. At nang makita ito,
Agad na sumugod si Hana upang gamitin ang kanyang katawan upang protektahan silang dalawa. Pareho na silang umabot sa kanilang limitasyon, at mas lalong nasiyahan si Arnold sa kanyang pagganap. Matapos muling talunin ang grupong Alka, mabilis na umalis si Arnold, na nag-iwan lamang ng isang pangako na lalabanan muli si Yushi. Sa control room, lahat ng sangay ay sinalakay ng mga halimaw. At kung hindi agad isasara ang gate, mas magiging mapanganib ito para sa kaligtasan ng bansa. Lahat ng mga logicist ay nagtitipon na ngayon sa ospital upang asikasuhin ang walang malay na sina Hana at Nemesis. Bigla, isang anunsyo ang tumawag kay Yushi sa simulation room. Nakatagpo niya roon ang kanyang ama at kapatid na babae, parehong nakahinga ng maluwag nang makitang maayos pa si Yushi. Ang mga ordinaryong bata na nakakita ng Logic A-list ay labis na natuwa at agad na tumakbo upang palibutan siya. Ipinakita pa sa kanya ng isang bata ang kanyang lograph. Dahil sa suporta ng kanyang pamilya at mga batang iyon, muling nabuhay ang pananampalataya at pag-asa ni Yushi sa kanilang tagumpay. Sa ospital, sa wakas ay nagising sina Hana at Nemesis matapos ang ilang sandali ng pagiging koma. At matapos marinig na maayos pa rin sina Tina at Yushi, sa wakas ay nakahinga sila ng maluwag. Ang sitwasyon ay kasing kritikal ng apokalipsis, at pumasok na ngayon si Yushi sa control room upang ipakita ang kanyang huling solusyon. Nagulat ang lahat ng nakarinig, habang si Jonard ay nanatiling tahimik. Nang tumakbo pabalik sa control room ang buong team, natanggap na lamang nila ang balita na umalis na sina Yushi at Tina kanina. Pumunta siya sa tinutuluyan ni Lucio at Arnold at hiniling din sa control room na payagan siyang gumamit ng overtrans. Bagamat gusto ng lahat na tumutol, mabilis na sinang-ayunan ni Jonard ang panukalang ito, nirerespeto ang desisyon nilang dalawa. Kaya nang harapin ni Yushi si Arnold, natapos na niya ang overtrans. Hindi nag-atubiling gamitin ni Arnold ang logic drive mula sa simula. Ngunit sa pagkakataong ito, makakagawa na ng bagong progreso si Yushi, na madaling mapatalsik si Arnold. Nang tila isang gininto ang pagkakataon para sa tagumpay, hindi binaygo ni Arnold bilang isang kontrabida, walang pag-aatubili na gumamit ng lantaran na trans kay Lucio, ibinaling ang sitwasyon sa ibang direksyon. Ang tarangkahan sa itaas sa kalangitan ay patuloy na naglalabas ng madilim na enerhiya na lumamon sa lahat at nagdulot ng transjakang para sa lahat. Tila ngayon ay mayroon na lamang pagpipilian sa pagitan ng buhay at kasawian. Ang buong lungsod ng Naan ay lumubog sa desperadong kadiliman at nais ni Venus na tumakas ang lahat, ngunit determinado si Jonard na manatili at hindi maaaring iwanan sina Yushi at Tina. Mabilis na lumikha si Yushi ng isang napakalaking paradox zone na nakapalibot sa lungsod, na binabago ang madilim na enerhiyang iyon, pinoprotektahan ang lahat sa lungsod. Sa oras na ito, ang kalangitan ay naghahabi sa pagitan ng mga pinagmumulan ng paradox ni Lucio at Tina. Patuloy na gumamit si Lucio ng mga salita upang hikayatin sina Yushi at Tina tungkol sa paraisong mundo na kanyang nililika. Ngunit naniniwala si Yushi na ang pagtanggap sa sariling loika, pagsunod sa sariling landas, gaano man kasakit at kahirap, ay sarili pa ring pagpili, at sa gayon ay darating ang pag-asa. Naniniwala si Tina na ang mga halimaw ay may kanya-kanyang paraan ng pamumuhay, at gayon din ang mga tao. Pareho nilang pinagtibay na ang anumang sandaling kasama ang kanilang mga mahal sa buhay ay paraiso. Pagkatapos magsalita, sumugod si Yushi upang makipaglaban kay Arnold. Isang pantay na labanan ang patuloy na naganap sa skyscraper at lahat ay tense na nasaksihan ang buong proseso ng labanan. Ngunit sa sandaling ito, direktang sinira ni Arnold ang sarili, nais niyang gamitin ang kanyang labis na loika upang ipadala si Yushi sa paraisong ninanais niya. Nang makita ang pagbagsak ni Yushi, hindi ito natiis ng lahat at lahat ay nagtakbuhan palabas ng control room, nais suportahan si Yushi. Bago ang mga pagtutol ng mga kawani, naniniwala si Jonard na kung hindi sila mananalo sa labanang ito, wala nang kinabukasan, kaya mas mabuting isugol na lang nila ang lahat. Sa rooftop, hindi pa bumabagsak si Yushi at patuloy na nakatayo, habang si Arnold ay patuloy na umaatake. Sa sandaling iyon, dumating ang helicopter na may sakay na Alka team, at ang grupo, kahit hindi pa nakakapag-trans, ay nakatayo pa rin upang protektahan si Yushi. Inutusan sila ni Arnold na umatras, ngunit nais ng lahat na gumamit ng mga salita upang maantig ang kanyang habag. Inutusan ni Lucio si Arnold na mabilis na salakayin silang lahat.
Ngunit naniniwala si Arnold na isa lamang itong labanan sa pagitan niya at ni Yushi, at ang iba ay hindi kasangkot. Bamantong hininga si Lucio, at agad na bumagsak si Arnold nang makontrol niya ang katawang ito. Hindi nag-atubiling itaas ni Lucio ang kanyang tungkod. Ngunit muli, sumugod si Hana upang harangan ang atake para sa lahat. Nabawi ni Arnold ang kontrol sa kanyang katawan at sinabihan si Lucio na tumigil. Malumanay na inihayag ni Lucio ang katotohanan na maaari niyang sakupin ang sinumang ibang lohista, at hindi kailangang si Arnold iyon. Kaya't itigil na ang pagdayo sa kanyang sarili. Napagtanto rin ng lahat na ang kanyang tunay na layunin ay hindi ang lumikha ng isang mundo kung saan ang mga Diyos at tao ay magkakasamang nabubuhay, gusto lamang niyang mangibabaw sa lahat. Nang marinig ang payo ng lahat tungkol sa loika at buhay, hindi gaanong pinansin ni Lucio, naniniwala lamang na ang kanyang ibinigay ay maaari niyang bawiin. Iyon ang tipan sa pagitan ng dalawang tao at agad na nakaramdam si Arnold ng matinding sakit sa kanyang katawan. Ngunit maaari pa rin siyang manatiling may malay at itapon ang tungkod na ikinagulat ni Lucio, na nagpapahayag na gusto niyang lumaban at manalo gamit ang kanyang sariling loika. Tumayo rin si Yushi, na pinagtitibay na gusto rin niyang makipaglaban kay Arnold. Agad na sumugod ang dalawa gamit ang kanilang mga kamay upang lumaban, ang puwersa ng labanan ay sapat na malakas upang yanijin ang buong gusali. Matapos patumbahin si Arnold, ipinaalala ni Yushi sa kanya ang sinabi niya noon tungkol sa walang sino man ang nagbabawal sa mga tao at Diyos na magsama-sama. Kaya, walang masama kung hindi sila magkasundo. Gusto pa ring magpatuloy ni Arnold sa pakikipaglaban at gusto ni Lucio na gamitin ang tungkod upang lumaban, ngunit mga kamay lamang ang ginamit ni Arnold. Agad na sumugod si Yushi gamit ang pisikal na lakas upang talunin si Arnold, ngunit sinamantala siya sa pamamagitan ng isang pagkakataon nang sumugod si Arnold sa kanya. Nang tila matatalo na niya si Yushi, nagpakita ang abiso ng limitasyon sa overtrance, na naging sanhi ng pagbagsak ni Arnold. Agad na gumamit si Yushi ng Overlogic Drive, na lumikha ng isang matibay na panangga sa pagtatanggol, pagkatapos ay mabilis din na naabot ang kanyang sariling limitasyon. Lahat ay takot na tumakbo upang hawakan siya, ngunit ang kanyang sariling loika ay unti-unting nawawala. Ang buong lungsod ay biglang naglabas ng isang malaking liwanag. Dahan-daang iminulat ni Tina ang kanyang mga mata at nakita ang iba pang mga Diyos ng tipan na nanunood sa tabi ng kanyang kama. Sa loob ng isang linggong siya ay nasa isang koma, lahat ng mga halimaw ay natalo at ang gate ay isinara. Tinipon ng lahat at ng organisasyong Alka sa buong mundo ang lahat ng logic card ni na Yushi at Tina at tinulungan silang mabuhay.